Si James Warren Jones o Jim, gaya ng tawag sa kanya, ay may kapangyarihan sa kanyang mga tagasunod na sa huli ay nagresulta sa mahigit 900 sa kanila na nawala ng buhay sa isang malawakang pagpatay at pagpapakamatay. Isang kabuuan na, bukod sa digmaan at terorismo, ay ang pinakamalaking bilang ng mga namatay na maaring iugnay sa isang tao sa makabagong kasaysayan. Minsan, magtataka ka kung bakit ang mga tila matatalinong tao ay nahikayat ng lalaking ito na handa silang mamatay para sa kanya. Tulad ng ibang serial killer, nagsimula ito sa kanyang pagkabata. Tingnan natin ang isipan ni Jim Jones. Nagsimula ito sa kanyang ina, si Lynetta, na medyo may delusyon. Palading nagsisinungaling tungkol sa pinagmulan, background at maging pangalan niya. Lynetta talaga ang pangalan niya. Dahil sa maitim niyang kutis, sinasabi niyang may dugong Indian kahit walang patunay. Malakas ang paniniwala niya sa espiritu at reinkarnasyon at sinasabi niyang nabuhay na siya dati. Isa siyang napakahalagang babae at sa kanyang kasalukuyang buhay uulitin niya yon. Bagamat hindi ganon ang nangyari. Nang siya'y nagdadalang tao sa unang anak, patay na ang kanyang mga magulang at ikatlong asawa na niya si John Henry Jones, veteranong sundalo ng unang digmaang pandaigdig. Si John ay nadamay sa gas attack ng mga Aleman na sumira sa kanyang baga at nagdulot ng panghabang buhay na kapansanan. Mas matanda si John kay Lynetta pero di tiyak ang agwat dahil nagsinungaling siya sa petsa ng kapanganakan. Nang ikasal si Lynetta kay John, inisip niyang mapapabilang siya sa kilalang pamilya at mamumuhay ng marangya. Ngunit nagkamali siya. Ang tanging naibigay lang ng pamilya ni Jones ay isang maliit na sakahan sa Crete, Indiana. Dahil walang alam sa pagsasaka ang bagong kasal, napilitan si John magtrabaho sa kalsada para madagdagan ng kita. Trabahong lalong nagpalala sa kondisyon ng kanyang baga, kaya halos wala na siya nalakas magtrabaho sa sakahan. Dahil hindi na halos makapagsalita ang asawa niya, naging malungkot ang buhay ni Lynetta. Hindi rin nakatulong ang kanyang hirap makihalubilo o matanggap sa komunidad. Ang kanyang pagmumura at paninigarilyo sa publiko ay hindi kinatuwa ng mga taga roon. Lalong lumala ang sitwasyon ng mabuntis si Lynetta at noong Mayo 13, 1931, nanganak siya ng isang batang lalaki na pinangalanan nilang James Warren Jones. Isang anak na sinabi niyang tadhana niyang ipanganak dahil magiging dakilang tao raw ito. Dahil sa pinansyal na pressure at lumalalang kalusugan ni John, nawala ang kanilang sakahan at lumipat sila sa inuupahang tirahan. Ang bahay ay simple ngunit sapat at kahit na gusto ng mga tao si John, si Lynette ay hindi nila gusto. Ang pangunahing dahilan ng paglayo ng pamilya sa iba ay ang pagtanggi nilang magsimba tuwing linggo. At tanging ang mabuting pangalan ng pamilya Jones ang dahilan kung bakit hindi sila tuluyang itinakwil ng komunidad. Bata pa si James nang suportahan ng pamilyang Jones, sina John at Lynette sa pera. Nang magsimula siyang pumasok sa paaralan, natigil yon. Kaya noong taglagas ng 1936, kinailangang maghanap ng trabaho si Lynette. Malungkot ang buhay ng pamilya. Masyadong may sakit si John para magtrabaho at bihira na lang magsalita habang ang asawa niya ay nagtatrabaho sa pabrika. Iniisip niyang mas marami pa siyang halaga, kaya lalo siyang nadismaya at nainis sa takbo ng kanyang buhay. Mabilis silang nakilala bilang kakaibang mag-asawa, ngunit mas kakaiba ang asaw ng kanilang anak. Sa malaking bahagi ng kanyang kabataan, si Batang Jimmy, gaya ng tawag sa kanya, ay napabayaan. Ang kanyang ina ay hindi maalaga at ang kanyang ama naman ay masyadong may sakit para maalagaan siya. Madalas magpagala si Jimmy sa kalsada kapag nasa trabaho ang ina at laging nakakulong sa labas ng bahay hanggang makauwi ito. Sa kabutihang palad, inaalagaan siya ng mga tiyahin at komunidad at pinapakain kapag nagugutom. Laging magalang at nagpapasalamat si Jimmy sa kanilang kabutihan. Nagkaroon siya ng matibay na ugnayan sa mga kababayhang gustong mag-aruga at mag-alaga sa kanya.
Isang babae, si Myrtle Kennedy, ang malaki ang naging impluwensya sa kanya. Isang mabait at napaka-relihiyosong babae na dinala sa sukdulan ang kanyang pananampalataya. Ang kanyang asawa ay pastor sa Nazarene Church ng Lynn. Ang mga Nazarene ay Kristiyanong sekta na may tradisyonal na pananaw at tutol sa pagsasayaw, pag-inom at pagmumura. Ipinag-uutos nilang laging takpan ng mga babae ang kanilang mga braso at binti para maiwasan ang makasala ng pagnanasa ng lalaki. Kilala rin si Myrtle sa paghikayat sa mga lokal na sumali sa kanyang simbahan na nangangakong makakamit nila ang kaluwalhatian sa kabilang buhay. Dahil walang pananampalataya si Jimmy, nakita niya itong perpektong kandidato sa simbahan niya. Habang buong pasasalamat na tinanggap ni Jimmy ang mga pay na inihanda niya para sa kanya, ginamit niya ang pagkakataon para ipangaral kay Jimmy ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Di nagtagal, si Jimmy ay nagsimulang sumama kay Myrtle sa simbahan tuwing linggo at mabilis niyang natutunan ang mga aral at idealismo. Sabik matuto si Jimmy tungkol sa ibang pananampalataya kaya dumalo siya sa serbisyo ng Methodist, Quakers at Disciples of Christ at nagpabinyag sa mga relihiyong nag-aatas nito. Hindi karaniwan sa relihiyosong Lynn ang ganitong gawain, kaya lalo pang nakita ng mga residente na kakaiba si Jimmy Jones at ng kanyang pamilya. Bagamat labis nasaktan si Myrtle na hindi siya naging tapat sa mga Nazarene kahit noong bata pa siya. Nagawang ipaliwanag ni Jimmy ang kanyang mga ginawa at naniwala si Myrtle sa bawat salitang sinabi niya at patuloy pa rin siyang inalagaan at minahal nito. Hanggang sa huli, nanatili ang ugnayan ni Jimmy kay Myrtle Kennedy na nagpakilala sa kanya sa relihiyon. Dahil sa bagong interes ni Jimmy sa relihiyon, nagsimula rin siyang magpakita ng hindi normal na pagkahumaling sa kamatayan at nagsimulang mamulot ng mga hayop na patay sa kalsada at iba pang mga patay na maiilap na hayop. Tinatawag niya ang ibang bata para dumalo sa magagarbong libing na ginagawa niya para sa kanila. Nagdarasal at nangangaral siya bago ilibing ang mga bangkay sa karton. Nang mag-10 taong gulang si Jimmy, sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig at binalot ng lagnat ng digmaan ng Estados Unidos. Karaniwan na sa mga bata ang gumaya sa kanilang idolo, nagpapanggap na sundalo, mandaragat o piloto ng US. Pero hindi si Jimmy. Nahumaling siya sa mga Nazi kay Hitler at humanga sa kanilang rehimen, lalo sa talumpati ng mga pinuno. Hinimok niya ang mga nakababatang pinsan na magkunwaring Nazi stormtroopers habang siya si Hitler. Pero marahil mas nakakabahala pa ay noong nagpakamatay si Hitler noong 1945. Namangha si Jimmy. Mula pagkabata, isa sa paborito niyang pag-usapan ay sex. Madalas niyang tipunin ang mga bata para talakayin ang mga usaping sexual at ang mga alam niya rito. Hindi malinaw kung saan niya natutunan ito sa murang edad, pero bukod sa relihiyon, ito ang paborito niyang pag-usapan. Tinanggap ng komunidad si Jimmy at ang kanyang matinding pangangaral. Sa totoo, siya ay batang pinabayaan na kinakaawaan ng marami. Pero pagdating ng kabataan niya, mas napansin ang kakaiba niyang ugali. Lumaki siyang gwapo, maitim ang mga mata at halos itim ang buhok, ngunit hindi siya makibagay. Habang ang ibang lalaki ay nakasimpleng pantalon at kamiseta, araw-araw niyang suot ang kanyang pinakamagandang damit na panglinggo. Nasanay din siya sa kakaibang ugali na sumasagot lang siya sa mga tao kapag sila ang unang nagsalita. Naging interesado si Jimmy sa mga babae at walang tigil na hinabol ang isang babae kahit may boyfriend na ito at hindi interesado sa kanya. Nahumaling si Jimmy sa bagong relihiyong dumating sa kanilang lugar. Itinatag ito ni Mr. McFarland na bumili ng lumang tindahan at nagbukas ng apostolikong simbahan. Malalakas ang kanyang sermon at madalas makitang gumugulong, kumakanta o sumasayaw ang mga tagasunod niya. Tinawag silang Holy Rollers ng mga taga ron at inisip itong libangan, hindi relihiyon. Humanga si Jimmy at ang mga sermon na ito ang nagtanim ng binhi para sa kanyang hinaharap. Noong 1948, tuluyang nang iniwan ni Lynette ang kanyang asawa. Pagkalipas ng 24 na taon, nagsawa siya at lumipat sa Richmond kasama si Jimmy para mas mapalapit sa bagong kasintahan. Walang masyadong pagmamahal o awa si Jimmy sa ama na maling inakusahan niyang nanakit sa kanya at sa kanyang ina. Sa totoo lang, si John ay isang napakasakitin na tao na halos hindi na makalakad o makapagsalita, lalo na ang magkaroon ng lakas para saktan ng kahit sino. Pagkalis nila, lumipat si John mula sa bahay ng pamilya at tumira sa hotel hanggang sa siya ay namatay dahil sa sakit sa paghinga noong Mayo 1951.
Hindi dumalo ang kanyang asawa at anak sa libing, ngunit ipinakita ang matibay niyang pagmamahal kay Lynetta sa lapida. Nakaukit dito ang kanyang pangalan, petsa ng kapanganakan at kamatayan sa isang gilid, at pangalan ng asawa at petsa ng kapanganakan sa kabila. Sa Richmond, mas nakibagay si Jimmy at hindi masyadong kapansin-pansin kumpara sa Lynn. Maayos din manamit ang mga bata. Nagkaroon din siya ng mga kaibigan sa Christian Youth Fellowship sa paaralan. Makalipas ang ilang panahon, lumiban siya sa klase at nagtrabaho ng full-time bilang night orderly sa Reed Memorial Hospital. Sa edad na 17, naitalaga siya sa hindi kanais-nais na gawain at na-expose sa mga bangkay at mga taong malubhang may sakit. Natuklasan niyang kaya niyang makabuo ng magandang ugnayan kahit sa mahirap pakisamahang pasyente. May kamangha-mangha siyang memorya kaya natatandaan niya lahat ng pangalan at karamdaman nila. Ginawa pa niyang masaya ang mga pinaka-nakakahiya at personal na sandali, gaya ng pagpapalit ng diaper nila. Dahil sa kanyang positibong pananaw at magiliw na pakikitungo, nakatanggap siya ng pinakamataas na performance review mula sa mga nakatataas. Dahil sa pagtatrabaho sa ospital, napaisip siya tungkol sa magiging karera niya sa hinaharap. Dati, ang gusto niya talaga ay maging ministro, pero ngayon ay pinag-iisipan na rin niyang pasukin ang medisina bilang propesyon. May isa pang dahilan kung bakit nagbago ang isip niya. May nakilala siyang isang babae. Ang pangalan niya ay Marcella Baldwin. Senior student siya ng nursing sa Reed Hospital. 3.5 taon ang tanda ni Marcella sa 17 taong gulang na si Jimmy at galing siya sa isang iginagalang na pamilyang Kristiyano. Nahulog agad ang loob ni Marcella kay Jimmy at halos agad siyang umibig dito, kaya't ipinagpaliban pa niya ang mga plano niyang maglakbay para lang makasama siya. Hindi ganun ka-impressed ang mga magulang niya sa madaspang na asal, matitigas na pananaw sa politika at batang pagdadaldal ni Jimmy. Mas gusto ng mga magulang ni Marcella ng mas pino at magalang na lalaki, pero binigyan pa rin nila ng pagkakataon si Jimmy para sa kanilang mahal na kaisa-isang anak. Ikinasal sina Marcelin at Jimmy noong Hunyo 12, 1949 sa Trinity Methodist Church sa Richmond sa isang tradisyonal na seremonyang Kristiyano. Matapos ikasal, tumira ang mag-asawa sa bahay ng magulang ni Marcelin. Di nagtagal, nagkaroon ng matinding alitan si Jimmy at ang bago niyang biyenang babae. Nang sabihin ng biyenan niyang babae na hindi Kristiyano para sa mga taong magkaiba ang lahi na magpakasal, hindi pumayag si Jimmy at agad niyang kinuha ang kanyang gamit. Kasama si Marcella, umalis si Marcelin sa bahay. At sa mahabang panahon pagkatapos nun, hindi nakita ng mga magulang niya ang kanilang anak at lumipat ang mag-asawa sa Bloomington. Dito nalaman ni Marcella ang tunay na paniniwala ng kanyang asawa. Nang sinabi ni Jim na hindi siya naniniwala sa Diyos niya, sa Diyos ng Biblia na kinalakhan niyang pinaniniwalaan, nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa ang revelasyon. Pinakasalan ni Marcella si Jim dahil akala niya Kristiyano ito, ngunit naisipan niyang hiwalayan si Jim dahil magkaiba sila ng pananampalataya at matibay ang paniniwalang sosyalista ni Jim. Pinayuhan siya ng isang ina na magtiyaga at magpasensya. Nagkais ding muli ang pamilya ni na Marcelin at Jim. Kinuha pa nilang alagaan ang 10 anyos na pinsan ni Marcelin na si Ronnie dahil masyadong hindi matatag ang kalagayan ng kanyang ina para alagaan siya. Madalas may hindi angkop na usapan si Jim sa bata, kaya may nalalaman si Ronnie na di dapat alam ng kaedad niya tungkol sa sensitibong paksa. Palagi ring sinisiraan ni Jim ang ina ni Ronnie na hindi niya nagustuhan. Nang hilingin ng mag-asawa kay Ronnie na tanggapin silang magulang, tumanggi siya na tinuring ni Jim na pagtataksil sa kabaitan nila ni Marcelin. Nasaktan si Marcella nang tanggihan ni Ronnie ang alok nilang ampunin siya. At hindi nagtagal, lumapit sila sa isa pang bata na nakilala ni Jones habang nasa Somerset Church. Ang pangalan niya ay Agnes. 11 anyo siya, ngunit misteryo pa rin kung paano siya napunta sa pamilya ng mga Jones. Matapos ampunin si Agnes, nahikayat ulit si Jim na bumalik sa Methodist Church. Naipahayag niya dati ang pagkadismaya sa mga turo nila, pero napansin niyang nagbago na ang paninindigan nila. Ngayon, niyakap na nila ang bagong formal na paniniwalang panlipunan para suportahan ang pag-angat ng mahihirap. Karapatan sa collective bargaining, malayang pananalita, reforma sa bilangguan, at para kay Jim, mahalaga ang pagkakaisa ng iba't ibang lahi. Dahil sa bagong panata ng simbahang Methodist, nagpasya si Jim maging ministrang Methodist na ikinatuwa ng kanyang asawa at pamilya nito. Habang naghahanap si Jim ng simbahan na tatanggap sa kanya bilang estudyantang pastor, nagsimulang dumalo siya at ang kanyang pamilya sa mga pagsamba sa mga simbahan ng mga itim. Gustong-gusto ni Jim ang ganitong kapaligiran at komportable siya kahit sila lang madalas ang tanging puting pamilya na dumadalo. Sumasabay siya sa pagkanta, pagsayaw at aktibong nakikilahok sa mga sermon na madalas ay may kasamang pisikal na interaksyon. Nakahanap ng maraming bagong kaibigan ang pamilya at masiglang sumali sa gawain.
Sa edad na 21, tinanggap si Jim bilang estudyantang pastor sa Somerset Methodist Church sa Indianapolis at nagsermon sa maliit na kongregasyon. Para kay Jim, ito ang simula ng pangarap niya, pero hindi ito nangyari ayon sa inaasahan niya. Wala siyang kontrol sa mga sermon at hindi siya pinayagang mangaral ng matindi sa kongregasyon tungkol sa pagkakabahagi ng mga sekta at pagtulong sa mga kapuspalad. Bilang estudyante, wala siyang kapangyarihan at nadismaya siya sa mahigpit at nakakabagot na mga pagsamba. Kaya namimiss niya ang kusang loob at masayang pagsamba sa simbahan ng mga Aprikanong Amerikano. Si Jim ay labis na nadismaya kaya nagsimula siyang dumalo sa mga revival meeting. Noong bata pa siya sa Lynn, dumalo siya at humanga sa iba't ibang pananaw ng mga mangang-aral tungkol sa relihiyon. Walang mga paghihigpit sa mga pagtitipong ito na nagkakaiba-iba ang laki mula sa mga tagapagsalita sa parke hanggang sa mga organisadong kaganapan sa mas malalaking lugar. Nakita rin ni Jim kung gaano kalaki ang perang maaaring kitain mula sa ilan sa pinakasikat na mga mangang-aral na dinadagsa ng kanilang mga tagasunod upang makinig sa kanila. Malaya nilang ibinibigay ang kakaunti nilang pera tuwing koleksyon sa araw ng pagtitipon. Matalino si Jim, alam niyang hindi siya pwedeng agad sumali at mangaral sa ganitong pagtitipon. Kailangan niya munang hasain ang kanyang kakayahan. Dahil dito, naging regular siyang dumadalo sa prayer meeting at healing service sa maliliit na bayan sa paligid ng Indiana, Ohio, Illinois at Michigan. Gamit ang halos photographic niyang memorya, napansin niya kung ano ang umepekto at kung ano ang hindi. Naisip niya na ang pinakamalakas niyang panghatak ay ang pagpapagaling. Kasama dito ang pagpapalayas ng demonyo, pagpapagaling ng kanser at iba pang sakit, pagpapalakad sa pilay at pagpapanumbalik ng paningin ng bulag sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay o malakas na panalangin sa Panginoon. Ang matagumpay na manggagamot ay sumisikat at yumayaman at naniniwala si Jim na kaya niya ring mapabilang sa kanila. Nagsimulang makihalubilo si Jim sa mga tao bago magsalita, nakikinig sa kanilang mga usapan at minememorya o isinusulat ang kanilang mga sinasabi, pati na rin ang pag-alala sa kanilang mga pangalan at mga karamdaman. Kapag nangangaral siya, binabanggit niya ang ilan sa mga pangalang ito. Naniwala ang mga namanghang tagapakinig na alam ng Panginoon ang kanilang pinagdadaanan at ipinapahatid ang kanyang pakikiramay sa pamamagitan ni Jim. Pagkatapos, sinisiguro niya sa kanila na binabantayan sila ng Diyos at makikialam siya upang pagalingin sila. Namangha ang mga tagapakinig na ang lalaking hindi pa nila kilala alam ang lahat ng personal nilang impormasyon at ipinasa ito sa kanya ng Diyos. Namangha rin ang kanyang asawang si Marcelina. Kumalat ang balita sa mga revival tungkol sa batang mangang-aral na may kapangyarihang bigay ng Diyos, kayang bumasa ng isipan at magbigay ng aliw mula sa Panginoon. Pagkatapos, mas lalo siyang nagtagumpay sa pangang-aral sa Columbus. Sinabi niya sa kongregasyon na may isang matandang babae na nakaputi ang lumapit sa kanya at nagsabi, "Nararamdaman kong isa kang propeta. Maririnig ka sa buong mundo at ngayong gabi magsisimula ang iyong ministeryo." Noong gabing iyon, tulad ng dati, tinawag niya ang mga pangalan ng mga narinig niya ng palihim at sa isang himala, gumaling sila. Akala nila gumaling na sila kahit si Jim ay di alam kung paano nangyari yon. Habang sumisikat siya, isinama niya sa kanyang mga talumpati ng pagpapagaling ang sariling paniniwala sa integrasyon, digmaan at pantay na karapatan. Dahil dito, nawala siya ng ilang puting Kristiyanong tagapakinig pero patuloy pa rin niyang ipinahayag ang kanyang paniniwala sa bawat pagkakataon. Gayunpaman, ang tumataas na kasikatan at radikal na pananaw ni Jim ay napapahirap sa kanyang papel sa Somerset Church at sa huli ay tinanggal siya. Sinabi niyang tinanggal siya dahil nais niyang ipakilala ang mga itim na miyembro sa kongregasyon. Ilang taon ang lumipas, itinanggi ito ng simbahan na sinabing ang totoong dahilan ay dahil si Jim ay sinungaling at magnanakaw. Noong 1954, bumisita si Jones sa opisina ni Ron Haldeman sa isang mahirap na lugar sa Indianapolis. Si Ron ang direktor ng Inner City Program ng Quaker Church na tumutulong sa mga mahihirap na black na residente ng lungsod. Ipinanukala ni Jones sa kanya ang tungkol sa simbahan na nais niyang itayo sa lugar na tatawaging Community Unity, kung saan lahat ay malugot tinatanggap, anumang kulay. Lubang humanga si Ron sa karisma at sigasig ni Jones para sa proyektong ito, kaya pumayag siyang ipagamit kay Jones ang kanyang opisina at sekretarya ng libre.
At sa gayon, isinilang ang Community Unity Church. Noong una, kakaunti lang ang miyembro, karamihan matatandang itim na babae. Pero habang kumalat ang balita, unti-unting lumaki ang kongregasyon. Nagbibigay si Jones ng practical na tulong at payo sa araw-araw na buhay bukod sa pangang-aral ng salita ng Panginoon. Ito ay isang bagay na hindi iniaalok ng ibang mga simbahan sa lugar. Masipag si Jones at minsan tumatagal ang serbisyo niya handang halos di na siya makapagsalita. Nakakapagod ang pasaning lutasin ang dumaraming pang-araw-araw na problemang ipinapakiusap ng kanyang kongregasyon na tulungan niya. Hindi siya kumikita dahil karamihan sa kanyang tagasunod ay mahihirap sa US, kaya madalas halos walang laman ang koleksyon. Dinadagdagan ni Jim ang kanyang kita sa pamamagitan ng iba't ibang racket at si Marceline ay patuloy pa ring nagtatrabaho ng full-time bilang isang nurse. Matagumpay ang Community Unity bagaman hindi sa usaping pinansyal, ngunit kailangan ni Jim ng pera para mapalawak ito. Bumalik siya sa revival circuit at muling nagtatalumpate tungkol sa pagpapagaling. Nagpatuloy siya sa palihim na pakikinig at nagkataon naman sa milagrosong pagpapagaling at lalo pang dumarami ang mga tao. Sa ilang mga lugar, may mga taong dumadalo na hindi na pinapapasok. Dahil sa kasikatan niya sa revival circuit, dumami ang tao sa Community Unity Church at nayon ay may tagasunod na siyang itim at puti. Layunin ni Jones na hikayatin ang kanyang tagasunod na yakapin ang sosyalismo at labanan ang rasismo. Ipinaglaban niya ang adikain ng mga itim, nagtayo ng mga tahanan para sa matatanda, nagbigay ng damit sa nangangailangan, tumulong sa rehabilitasyon ng mga adik at prostitute at nagsagawa ng kampanya para sa tulong ng gobyerno na magpakain at magpabahay sa mahihirap. Gayunpaman, inaasahan ng mga bagong tagasunod sa Community Unity Church na ipagpatuloy niya ang pagpapagaling na nakita nila sa revival circuit. Nagkaproblema siya dahil sa mas maliit na lugar, hindi na gumana ang palihim niyang pakikinig na epektibo sa malalaking pagtitipon, lalo na sa mga kilala at regular na dumadalo. Doon siya nagsimulang gumamit ng mga pinagkakatiwalaang kasabwat. Sa paggamit niya sa kanila, napagmistulang milagro ang pag-alis ng kanser at paggaling ng sakit. Si Jones ay magbabanggit ng pangalan ng may sakit na ihatid sa palikuran. Pareho silang kasabwat, magpapanggap si Jones na kinukuha niya ang kapangyarihan mula sa taong yon. Lalabas ang may sakit mula sa banyo kasama ang katulong na may hawak na madugong, mabahong laman sa tela na sinasabing na ilabas ang kanser doon. Ang tinatawag na kanser ay talagang lamang loob ng manok na pinabayaan munang mabulok ng ilang araw. Para sa kanyang kongregasyon, si Jones ay gumawa ng isang himala. Iba pang mga paraan na ginamit ni Jones ay ang healing hands, ang paglalagay ng mga kamay sa mga may sakit at pag-uutos na mawala ang mga kirot, sakit at panginginig. Sa ilang pagkakataon, hindi maipaliwanag na gumana ito. Kapag hindi gumana, sinisisi ni Jones ang may sakit sa hindi paniniwala. Nang mabalitaang may kapangyarihang magpagaling si Jones, iniwan ng mga tao ang kanilang simbahan at sumali sa Community Unity. Dahil lumaki ang kongregasyon, bumili si Jones ng gusali sa luma at sira-sirang bahagi ng Indianapolis na kasya ang hindi bababa sa 700 katao. Ginamit niya ang naliko mula sa mga sermon tungkol sa pagpapagaling sa labas ng bayan para pundohan ang pagbili. Pinanggalanan ni Jones ang bagong simbahan na People's Temple na walang apostrophe dahil sumisimbolo raw ng pagmamay-ari ang apostrophe. Sa mga sumunod na taon, dumami ang tagasunod ni Jones at siya at si Marceline ay namahala rin ng ilang tahanan para sa matatanda mula sa komunidad na walang ibang mag-aalaga sa kanila. May dagdag benepisyo ang plano dahil may bayad mula gobyerno. Malaking kita ang nakuha ng mag-asawa mula sa mga bahay na ito. Nagbukas din sila ng libreng kainan kung saan maaaring kumain ng libre ang mga mahihirap na miyembro ng komunidad. Tumatanggap din ang People's Temple ng mas maraming pamilyang may mga anak. Sa kanyang mga sermon, ipinapakita ni Jones ang kapangyarihan niya sa kongregasyon at hindi direkta niyang naaapektuhan ang pagboto nila sa lokal na eleksyon. Nakuha na ni Jones ang impluwensya sa mga tao na hinahangad niya mula pagkabata at natutupad na rin ang kanyang sosyalistang pangarap. Sabik ipakita ni Jim at Marceline ang debosyon nila sa pagkakaisa ng mga lahi. Bukod kay Agnes na mahirap alagaan, nagpasya silang mag-ampon pa ng mas maraming bata. Iminungkahi ni Marceline na mag-ampon mula sa iba't ibang lahi para magkaroon ng Rainbow Family. Gayunpaman, hindi pa handa ang Indiana para doon. Wala pang puting mag-asawa ang nag-ampon ng African American na sanggol noon.
Sa halip, sa California sila nag-ampon ng 2 ulilang Koreano. Isang 4 na taong gulang na batang babae na pinangalanan nilang Stephanie at isang 2 taong gulang na batang lalaki na pinangalanan nilang Lou. Hindi nagtagal matapos dumating ang 2 bata, nalaman ni Marceline na buntis siya, ngunit may paparating ding trahedya. Noong Mayo 1950 dinala ni Jim ang kanyang kongregasyon at 3 anak sa isang weekend na pamamasyal sa Cincinnati Zoo. Nagpaiwan si Marceline upang magpahinga dahil mahirap ang kanyang pagbubuntis. Lahat ay nag-enjoy. Pauwi na sila, si Stephanie ay nasa kotse kasama ang isang miyembro ng kongregasyon nang salpukin sila ng harapan ng lasing na driver. Namatay siya agad sa aksidente. Lalo pang nahirapan ang pamilya Jones dahil walang sementeryo sa Indianapolis. Ang pumayag ilibing si Stephanie sa tabi ng mga puti at isang itim na embalsamador lang ang pumayag na ihanda ang bangkay niya para sa libing. Ang huling himlayan ni Stephanie ay isang madilim na bahagi ng sementeryo na para lamang sa mga itim at ang kanyang maliit na katawan ay inilibing sa isang mabasang hukay na puno ng putik. Isa itong nakakalungkot na tagpo. Matapos ang 3 linggo, nanganak si Marceline ng isang batang lalaki na pinangalanan nilang Stefan bilang alaala sa namatay niyang kapatid na babae. Noong gabing namatay si Stephanie, sinabi ni Marceline na may pangitain siya. Sinabi niyang hinintay niya silang makabalik mula Cincinnati pero sobrang pagod na siya. Nakatulog siya, ngunit nagising nang tawagin siya ni Stephanie mula sa porch at hilinging papasukin. Bumangon siya, pinapasok si Stephanie at tinanong kung nasaan ang tatay niya. Sabi ng batang babae, kailangan ni Uboke ng isang nanay at tatay. Sobrang pagod na si Marceline para tanungin pa ang batang babae kaya pinatulog niya ito at bumalik siya sa pagtulog. Pag-uwi ni Jim para ibalita ang aksidente, hindi siya pinaniwalaan ni Marceline at sinabing natutulog si Stephanie. Hindi niya naisip ang masakit na katotohanan hanggang makita ang walang laman na kama, ngunit hindi niya malimutan ang nakita kay Uboke. Nakipag-ugnayan siya sa ahensya ng pag-aampun sa California at nalaman niya may kapatid si Stephanie na si Oboki na nasa ampunan sa Korea. Tinuring ng mag-asawa na palatandaan ang pangitayng iyon tungkol kay Stephanie kaya inampun nila si Oboki at pinangalan ng Susan. Upang makumpleto ang kanilang pamilyang may iba-ibang lahi, sinuway nila ang tradisyon sa Indiana at noong 1961 ay nag-ampun ng batang itim na pinangalan ng James Warren Jones. At kalaunan, nag-ampun pa sila ng isa pang batang puti na pinangalanan nilang Tim. Desidido na si Jim na pag-isahin ang Indianapolis kung saan laganap ang rasismo lalo na sa mga negosyong pag-aari ng mga puti. Ang mga restoran ay kadalasang ayaw papasukin ang mga itim o kung papasukin man, pinaparamdam na hindi sila welcome at binibigyan pa ng masamang pagkain. Gusto ni Jim na baguhin ito kaya nagsimula siyang kumain sa mga regular niyang restoran kasama ang mga itim na miyembro ng kanyang kongregasyon. Sa una, hinarap siya ng pagtanggi at pagkapuot pero nagpatuloy si Jim at nagbunga rin ang kanyang pagpupursige. Lumipat siya sa ibang negosyo at hinikayat ang mga may-ari na bigyan ng trabaho ang mga itim na miyembro ng kanyang kongregasyon sa mga posisyong di karaniwan para sa kanila. Malinaw na, kapuri-puri ang ginagawa niya. Nakakakilabot ang paraan ng pagtrato sa mga itim nung panahong yon at anumang makakatulong ay siguradong mabuting bagay. Gayunpaman, ginagamit ni Jim ang kanyang kakayahan sa panghikayat hindi lang para baguhin ang mga patakaran ng segregasyon, kundi pati na rin para magkaroon ng mas malaking impluwensya hindi lang sa kanyang kongregasyon, kundi pati na rin sa mga lokal na negosyo. Sa madaling salita, gumagamit siya ng napakaingat na taktika ng panunuhol upang mapagsama-sama ang lungsod nang hindi niya inilalayo ang sarili o ang kanyang mga tapat na tagasunod. Kapalit nito, hinihingi ni Jim ang ganap na katapatan mula sa kanyang kongregasyon. Inasahan niyang sumang-ayon sila sa lahat ng lantaran niyang pananaw at ang kumuwestiyon sa kanya ay katumbas ng pagkuwestiyon sa salita ng Diyos. Ginawang umasa ni Jim sa kanya ang mga tagasulod sa halos lahat ng aspeto, ngunit lumilitaw na ang kanyang mapangkontrol na ugali at paranoia. Kapag may umalis sa kongregasyon, pinupuntahan niya ito, tinatawagan at sinusulatan para subukang ibalik. Palagi niyang sinasabi na kalooban ng Diyos na maging bahagi sila ng templo. Dahil sa radikal na pananaw ni Jones, nakatanggap siya ng banta mula sa mga naniniwalang sumusobra na siya sa pagsasama ng lahat at sinabi niyang may nagbantang saktan siya. Marami ang naniniwalang gawa-gawa lang ang sinasabi niya para makuha ang simpatya ng tagasunod. Nagbabago na rin ang kanyang pang-aaral pati na rin ang kanyang mga pananaw. Naniwala siyang reinkarnasyon siya ng isang dakilang taong lumaban para sa pagkakapantay-pantay at katarungan.
Sinimulan din niyang igiit na malapit ng tamaan ng nuklear na armas ang Amerika at mawawasak ang Indianapolis kasama ang mga nakatira roon. Naniniwala sa kanya ang mga tagasunod ng temple, lalo na noong kasagsagan ng Cold War at banta ng nuclear na pag-atake. Noong 1962, sinabi ni Jones sa kanyang kongregasyon na pupunta siya sa Brazil kasama ang pamilya niya at ang plano ng pagtayo ng bagong templo sa mas ligtas na lugar. Iniwan niya ang templo sa Indiana sa pangangasiwa ng mga kapwa mangangaral. 2 taon na natili si Jones sa Brazil, tumulong sa mahihirap sa mga squatter. Naging malinaw na babagsat ang People's Temple sa Indiana nang wala ang kanyang mapangakit na impluensya, kaya nagpasya siyang bumalik. Pagbalik niya sa Indiana, nabawasan ang tagasunod niya kaya lumipat siya sa mas maliit na gusali. Ito na ang pinakakahiya-hiya para kay Jones. Nawala sa kanya lahat ng pinaghirapan niya, kaya napilitan siyang bumalik sa paglilibot sa mga revival meeting at muling gawin ang milagrosong pagpapagaling, pagbabasa ng isip at radikal na propesya. Bagamat mas nakatutok na siya ngayon sa sosyalismo kaysa Biblia, nagsimula na rin siya magbahagi ng paniniwala sa reinkarnasyon at ipinahiwatig na ang tunay na Kristo o Diyos ay nasa mundo. Kahit hindi niya hayagang sinabi, ipinahiwatig niya sa mga sermon na siya ang pinili. Sinasabi rin niya sa kanyang mga tagasunod na ang mundo ay malulubog sa digmaang nuklear sa Hulyo 15, 1967. Kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang lumipat. Sa huli, naikayat niyang sumama sa kanya ang halos 90 sa kanyang tapat na tagasunod papuntang Redwood Valley, California. Noong nasa California siya, nagkaroon ng lihim na relasyon si Jim Jones. Laging kaakit-akit si Jim Jones sa mga babae dahil sa karisma at itsura, habang si Marceline ay matagal nang may problema sa likod nitong mga taon. Pero imbes na unawain at alagaan ng kanyang asawang, minsan ay nakaratay sa kama, naghanap siya ng sexual na kasiyahan sa iba at hindi siya nawalan ng mga humahanga, pero pinili niya si Caroline Moore Lighten na 24 taong gulang. May asawang anak na babae ng isang pastor. Tapat na tagasunod ni Jim Jones sina Caroline at ang kanyang asawa at labis na humahanga si Caroline kay Jones at sinusunod ang pananaw niya sa katarungang panlipunan. Ngunit anak siya ng pastor at hindi gagawa ng pangangalo niya, kaya hiniling ni Jones kay Patty Cartmel, isang pinagkakatiwalaang miyembro na mamagitan. Kinausap niya si Caroline at sinabing may personal na problema ang kanilang leader. At ang asawa niya ay may kapansanan sa pag-iisip at emosyon, kaya't hindi na maaaring maging tunay na asawa sa kanya. Na-realize ni Jim na si Caroline ang napili niyang magbigay ng mahalagang emosyonal na suporta at pisikal na kasiyahan sa kanya. Nagatubili si Caroline sa una, pero dahil sa problema sa kasal niya, pumayag siyang kausapin si Jim tungkol dito. Matapos mag-usap, pumayag si Caroline maging kerida niya. Sa mata ng iba, masaya pa rin ang kasal ni Jim at tapat siya sa asawa. Kaya humingi siya ng kasiguraduhan sa asawa at kay Caroline na hindi malalaman ng kanyang mga tagasunod ang kanilang relasyon dahil iniisip ng mga ito na si Jim ay moral at parang Diyos na walang pagnanasa. Nakakagulat, pumayag din si Larry, asawa ni Caroline, at nagdiborsyo rin sila kalaunan. Nagpakasal si Larry kay Karen Tao, kapwa miyembro ng templo, at patuloy na tapat kay Jim. Para kay Marceline at sa kanyang mga anak, mahirap tanggapin ang relasyon, pero sa huli, natanggap din nila ito. Para kay Jim, ito na ang pinakamagandang kinalabasan. Tinanggap ni Marceline ang sitwasyon at sinisipa ang sarili sa pagtataksil ng asawa habang inuuna ni Jim ang sarili niyang kagustuhan. Hindi may tatanggi na kahit may pagkukulang si Jones, totoo ang hangarin niyang tumulong sa mga inaapi at nagdurusa. Pinagod niya talaga ang sarili sa proseso. Mahahaba at masigla ang kanyang mga sermon at unti-unti siyang napapagod sa dami ng paglalakbay. Pagsapit ng unang bahagi ng dekada 70, mas lalo nang nakaasa si Jones sa mga inireresetang gamot para malampasan ang nakakapagod niyang schedule. Kasama rito ang mga amphetamine at pampakalma. Umiinom siya ng mga pampasigla para makaraos sa maghapon at ng mga pampakalma para matulungan siyang makatulog. Madali niyang nakukuha ang mga gamot dahil sa impluwensya niya sa mga tagasunod na nasa medisina, kaya tuloy-tuloy ang supply niya. Nagsimulang magsuot si Jones ng kanyang kilalang salaming pang-araw sa panahong ito.
Kapag tinanong siya ng kongregasyon kung bakit niya yon isinusuot, sinasabi niya ito sa kanila. Dahil ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa sobrang lakas, kaya hindi siya kayang titigan ng mga tao ng direkta. Sa totoo lang, tinatago lang ng mga iyon ang kanyang namumulang mga mata, isang kondisyon na dulot ng dami ng droga na kanyang iniinom. Ang epekto ng mga droga ay lalo pang nagpapaluba sa kanyang pagiging paranoid at naniwala siyang pinagtatangkaan siya ng gobyerno. Nakumbinsi niya ang mga tagasunod na nasa hitlist siya kaya kumuha siya ng isang armadong pangkat ng mga bodyguard para sa proteksyon. Maliban sa paranoia, nakaranas din si Jones ng labis na pagnanasa sa pakikipagtalik at nagsimulang maghanap ng relasyon sa mga miyembro ng kanyang kongregasyon. Pinipili ni Jones ang sinumang babaeng gusto niya, may asawa man o wala, at bilang tagapaglingkod ng templo, kusa silang pumapayag. Hindi man lang sinikap ni Jones na itago ang mga ugnayang ito sa kanyang asawang matagal nang nagtitiis o sa kanyang kerida. Pati si Karen, bagong asawa ng dating asawa ni Caroline, niligawan din ni Jones. Lumampas na siya sa hangganan dahil may ilan siyang biktima na menor de edad, kabilang ang isang 14 na taong gulang. Paminsan-minsan ay nakikipagtalik din si Jones sa mga lalaki kahit na ipinagbabawal niya sa kanyang mga tagasunod ang magkaroon ng kaparehang-kapareho ng kasarian. Isa sa mga naging biktima niya ay isang babae na ang pangalan ay Grace Stowen. Ang kanyang asawang si Tim ay tagasunod at mabuting kaibigan ni Jones, nagbibigay ng legal na payo at aktibong kasali sa kilusan. Pagkatapos ng relasyon kay Jones, nabuntis si Grace at nanghanak nung 1,972 sa anak na si John Victor. Pagkapanganak niya, may kakaibang ginawa si Tim. Lumagda siya sa isang dokumento na nagsasaad ng tunay na ama ni John Victor ay hindi siya, kundi si Jim Jones. Sa affidavit, sinabi ni Stowen na hiniling niya kay Jim Jones na maging ama ng anak ng asawa niyang si Grace. Dahil hindi niya kayang gawin iyon at dahil si Jim Jones ang pinakamaawain, tapat at matapang na tao sa buong mundo. Ang affidavit na pinirmahan ay nasaksihan ng asawa ni Jones na si Marceline pero nananatili pa ring may duda sa tunay na ama ni John Victor. Mahalaga ang hakbang na ito sa trahedyang sumunod sa Jonestown na naging sanhi ng pagkamatay ng batang lalaki. Umalis si Grace sa templo noong Hulyo 1976, ngunit ipinagkatiwala niya ang anak sa ilang miyembro ng templo. Iniisip niyang iyon ang pinakamainam para kay John Victor. Habang takot siya para sa sarili, inamin niyang hindi siya natakot para sa mga anak niya, ngunit malaking pagkakamali pala ito. Ang revelasyong asawa niya, ang ama ng anak ni Grace, ang naging huling patak para kay Marceline. May nakilala siyang lalaki at planong iwan si Jones. Pero hindi niya hinayaang mangyari yon, hindi dahil mahal niya ang kanyang asawa, kundi dahil sa kung paano ito titingnan ng kanyang mga tagasunod at ng labas na mundo. Kaya gumamit siya ng masasamang banta at pananakot gamit pa ang mga bata. Hindi binigyan ni Jones si Marceline ng ibang pagpipilian, kundi manatili para sa minamahal niyang mga anak. Sinasabing nanatiling malungkot pero matatag si Marceline sa nalalabi niyang buhay. Sa mga sumunod na taon, dumami ng husto ang tagasunod ni Jones, gamit ang mga bus ng Greyhound ng People's Temple para mag-recruit ng mga miyembro sa riyon. Madalas bumiyahe si Jones sa ibang estado para magsermon at mag-recruit ng miyembro at nagbukas din siya ng mga sanggay sa San Fernando, San Francisco at Los Angeles. Inaasahan na lahat ng miyembro ay magbibigay ng malaking bahagi ng sahod sa simbahan. Hinihikayat silang bawasan ang ari-arian tulad ng damit, kasangkapan at luho at i-donate ito sa nangangailangan. Ipinakita nila ang kanilang dedikasyon sa layunin kaya nagsimulang magsuot si Jones ng mga damit na ukay-ukay sa halip na mga dati niyang magagarang ternyo. Ang kilusan ay kumikita na ngayon ng malaking halaga ng pera. Nagbebenta si Jones ng litrato niya sa mga sermon ng dolyar, 5 bawat isa at ayon sa kanya, ligtas ka raw sa sakuna tulad ng pananakit, sunog o kanser kapag bumili ka. Gayunpaman, ang mga tinatawag na pinagpalang litrato ay pumoprotekta lang sa may-ari laban sa isang sakuna. Kaya, hinikayat ni Jones ang kanyang mga tagasunod na bumili ng maraming litrato para maprotektahan sila mula sa kani-kanilang mga kinatatakutan. Dahil sobrang kapani-paniwala ni Jones, maraming tao ang bumili ng maraming litrato ng sabay-sabay para maprotektahan laban sa iba-ibang pangyayari at sakit. Patuloy ding iginiit ni Jones na siya ay tinatakot at nangganganib ang kanyang buhay. Ginawa lang niya ito bilang paghahanda sa isa pang kakaibang stunt na balak niyang gawin. Sa simbahan sa Redwood, inorganisa ni Jones na may bumaril sa kanya sa labas ng gusali sa harap ng kongregasyon. Habang umalingaw-ngaw ang mga putok, bumagsak si Jones sa simento, nababalutan ng dugo na tila matagumpay ang tangkang pagpatay sa kanya.
Akala ng maraming tagasunod niya ay patay na siya, pero nang umupo at kumaway siya, ayos pala siya. Naniniwala pa rin silang di na makakabawi ang dakilang pinuno nila. Pero kinagabihan, inanunsyo na tuloy pa rin ang regular na serbisyo. Habang pumapasok ang mga tagasunod sa simbahan kinabukasan, tiwala silang ito'y anunsyo ng pagkamatay ni Jones. Bigla namang lumabas si Jones, idineklarang himala at sinabing gumaling na siya. Ipinakita niya sa kongregasyon ang maliit na marka sa dibdib kung saan siya binaril. Itaas din niya ang duguang kamiseta na suot niya noong siya ay binaril. Ang kanyang mga tagasunod ay labis na natuwa. Ang kanilang pinuno ay nailigtas ng isang uri ng banal na interbensyon. Siyempre, lahat ng yon ay isinadula lamang, pero kamangha-mangha, naniwala ang kanyang mga tagasunod na totoo ang buong pangyayari at lalo lang nitong pinatibay ang paniniwala nila na siya ay parang Diyos. Lalo pang madalas na ipinapaalala ni Jones sa lahat ang tungkol sa hindi may iwasang digmaang nuklear. Mas tumindi ito pagkatapos ng Watergate scandal at sinabi na ni Jones sa mga tagasunod na may plano siyang tumakas. Lalo niyang pinag-uusapan ang pag-alis sa Amerika at pamumuhay ng malaya, umaasa sa lupa para mabuhay sa lugar na tinawag na niyang lupang pangako. Di pa alam kung saan ito, pero may pangitain si Jones para sa kanyang mga tagasunod at malapit na itong mangyari. Matapos ang ilang taon ng paghahanap ng perpektong lugar para magtayo ng kolonya ng People's Temple, noong 1974 na pagdesisyunan ni Jones na ang Guyana ang magiging perpektong lugar para sa tatawagin niyang People's Temple, misyong pang-agrikultura. Ang Guyana sa Timog Amerika ay may populasyon na humigit kumulang 850,000 na karamihan ay mga itim at silangang Indiano. Ito lang ang bansa sa Timog Amerika na Ingles ang pambansang wika. Liblib ito, pero may medyo madaling rutang pandagat papuntang US. Malugot tinanggap ng pamahalaan ng Guyana ang proyekto at nag-alok na magpahiram ng kagamitan sa templo para tumulong sa pagtatayo ng pamayanan. Sa katunayan, ganoon sila kasabik na matuloy ang proyekto kaya kakaunti lang ang ginawa nilang pagsusuri kay Jones at sa mga aktibidad ng kanyang templo. Kung ginawa nila yon, malalaman sana nila. Kamakailan siya naaresto sa Westlake Movie Theater dahil sa malaswang pag-uugali sa palikuran matapos mahuli ng isang pulis na hindi naka-duty habang gumagawa ng sexual na gawain sa harap niya. Nakalusot si Jones sa kaso gamit ang medical na dahilan pero nananatili ang record ng aresto at malalaman ito sa masusing background check. Malaking bahagi ng Guyana ay makapal na gubat kaya kinailangang linisin ng People's Temple ang sapat na lupain para gawing sakahan na pagkukunan nila ng ikabubuhay. Gayunpaman, alam ni Jones na marami sa mga miyembro ng simbahan ay matitibay na magsasaka mula sa Indiana na handang-handa para harapin ang ganitong gawain at bungkalin ng lupa. Ang kailangan na lang ni Jones ay kumbinsihin ng mga miyembro niyang iwan ang medyo komportableng buhay para tumira sa lugar na halos puro gubat. Mahirap ang paglilinis para sa bagong pamayanan. Mabagsik ang lupain kaya humingi si Jones ng tulong sa mga katutubong Amerindian para tumulong sa pagdaan sa lugar at maglinis ng siksik na mga puno at halaman. Sa mga pagbisita niya sa Guyana para makita ang progreso, nagkaroon ng bagong kasintahan si Jones. Sa pagkakataong ito, si Maria Catsares ay mahiyain at masunuring tagasunod ng templo. Sa panahong ito rin, ang isa pa niyang matagal ng kalaguyo, si Caroline, ay wala sa kilusan. Sabi ni Jones, siya ay nasa isang lihim na misyon sa Mexico na aresto at ikinulong doon dahil hindi niya ibinunyag ang mga lihim ng templo. Sa totoo, buntis siya sa anak ni Jones at nagpunta sa bahay ng ina niya hanggang manganak. Bumalik si Caroline noong tagsibol ng 1975 kasama ang kanyang sanggol na pinangalanan niyang Jim John. Ikinasal din siya sa isang miyembro ng templo na si Michael Brooks. Hiniling ito ni Jones kaya ginamit ng mga bata ang apelido niya at naging Jim John Brooks o Kimo. Hindi lihim sa kongregasyon na hindi anak ni Brooks ang bata kahit na hindi rin inamin na anak siya ni Jones. Nagulat si Caroline nang bumalik siya at makita na si Maria ay may kapantay na papel sa simbahan at sa kama ni Jones. Ngayon, kasama na niya ang tatlong babaeng di maintindihan kung paano nagtitiis sa isa't isa at nananatiling tapat sa kanya. Ginugol ni Jones ang malaking bahagi ng 1975 sa pagtataguyod ng ipinangakong lupain sa kanyang mga tagasunod, hinihikayat silang pumunta roon at tinitiyak na magkakaroon sila ng magandang buhay sa isang magarang lupain. Karamihan sa panghihikayat na ito ay iniugnay sa mensahe na ang mga miyembro ng templo ay palaging nasa panganib na ikulong ng CIA at FBI. Kung manatili sila, malamang mapunta sila sa mga kampong piitan. Noong una, tinarget ni Jones ang mga 600 miyembro at gumawa ng listahan ng sa tingin niyang angkop.
Kasama rito ang mga matitibay na lalaki't babae, mga guro, problemadong kabataan at matatanda na ang pensyon ay gagamitin sa proyekto. Hiniling ni Jones sa lahat ng miyembro ng templo na ibigay ang anumang mayroon sila para sa paglipat kahit hindi sila napiling sumama kapalit ng pangakong libo-libo ang titira sa complex balang araw. Sa kanyang mga sermon, tinuruan ni Jones ang mga miyembro ng templo na dapat silang handang ialay hindi lang ang buhay kundi pati ang kamatayan para sa layunin. Mas malala pa, sa isang kunwaring eksperimento, pinayada niyang uminom ng alak ang ilang miyembro sa unang beses. Matapos nilang inumin, sinabi niyang may lason yon at 45 minuto na lang silang mabubuhay. Sa panahong iyon, pinaniwala niya silang mamamatay. Nakita ang ilang miyembro na nagpapanik at nahilo bago niya sinabi na walang lason. Isa lang itong pagsubok ng katapatan nila. Sa panahong ito, lalo pang tumaas ang estado ni Jim Jones na mapabilang siya sa 100 na pinakanatatanging mga pari ayon sa American Life magazine. At noong 1976 na tanggap niya ang Humanitarian of the Year Award. Sa parehong taon, itinalaga siya bilang chairman ng San Francisco Housing Authority. Magandang balita rin mula Guyana dahil may progreso na nagawa. Kahit hindi ganap na tropical na paraiso ang ipinangako ni Jones, naghahanda na siyang lumipat doon. Sa matinding dagok na ito sa kanyang asawa, sinabi niya sa asawa na kailangang manatili ito sa California para pang-asiwaan ang mga gawain ng templo roon habang siya naman ay lilipat sa Guyana kasama ang mga bata. Maayos ang takbo ng mga bagay at nakakakuha ng magandang publisidad ang templo sa wakas. Si Jones ay naging kilalang tao sa San Francisco. Nagkaroon pa siya ng pribadong pagpupulong sa asawa ni Jimmy Carter noong kampanya sa pagkapangulo noong 1976. Sinabi ni Jones sa kanyang kongregasyon na nang maging pangulo si Jimmy Carter, pinag-isipan siyang gawing US Ambassador ng Guyana. Siyempre, ito ay isang ganap na imbento, ngunit ginamit ni Jones ang kanyang koneksyon sa asawa ng presidente, madalas niyang ipinagyayabang ang kanilang relasyon. Sa totoo, nagkita lang sila bilang paggalang sa kampanya. Kung tutuusin, maganda ang 1976 para kay Jim Jones at sa People's Temple. May maliit na grupong lumipat sa Jonestown at maayos ang lahat. Pero magbabago na ang lahat ng ito. Masama ang simula ng 1977 para kay Jim Jones. Nangingit-ngit siya dahil nasira ang pagsasama ng anak niyang si Susana at ang asawa nitong si Mike Cartmel ay tumiwalag sa simbahan. Sumunod, tuluyang pinuto ni Susan ang ugnayan sa kanyang ama. Nagkasakit si Marceline at kinailangan niyang tumigil sa trabaho dahilan para mawalan siya ng mahalagang kita. Pero may mas magandang balita mula sa Jonestown. Maayos ang lahat at handa nang lumipat ang unang grupo ng mga residente. Pagsapit ng Mayo ng taon na yon, nagbago ang lahat. Hindi malinaw ang dahilan pero pinabilis ni Jones ang paglilipat ng mga miyembro at minadali ang pagdala ng hindi bababa sa 500 miyembro mula US papuntang Jonestown. Napansin ni Jones na nagsimula na magsalita ang ilang kilalang tumalikod. Paglipat niya sa San Francisco, naging sentro ng media scrutiny ang People's Temple at nalalantad na ang illegal na gawain ni Jones. Sa isang artikulong isinulat ng reporter na si Marshall Kilduff, ang nilalaman ng artikulo ay may mga paratang mula sa dating mga miyembro ng temple na sila ay physical, emosyonal at sexual na inabuso. Bukod sa nakakabahalang artikulong ito, si David Kahn, isang pribadong individual, ay nagsimula ng investigasyon ng gobyerno tungkol sa mga gawain ni Jones. May mga kaibigan si Con na dating mga miyembro ng temple at nagtapat sila sa kanya tungkol sa mga peking pagpapagaling, pambubugbog, sexual na pang-aabuso sa bata, panlilinlang at iba pang krimen ni Jones at ng kanyang mga tauhan. Kasama sa mga hindi kontento, sina Alma at Diana Martel. Dati silang mga pangunahing tauhan ni Jones na kumalas noong 1974 matapos paluin ni Jones ang anak nilang si Linda ng 70 beses gamit ang paddle dahil sa maliit na paglabag. Pinalitan ng pamilya ang apelido nila sa Mills para pawalang bisa ang kapangyarihang legal na ibinigay nila noon kay Jones. Ang dagdag na presyon mula sa media at mga posibleng nakakasirang salaysay mula sa mga dating miyembro ng People's Temple ang nagtulak kay Jones na tumakas patungong Jonestown ng mas maaga kaysa inaasahan. Noong Hulyo, 1977 palihim sa dilim ng gabi, nagtungo si Jim Jones sa paliparan ng San Francisco at lumipad patungong Jonestown.
Ilang sandali matapos ang kanyang pagdating, nailatala ang artikulo ni Kidoff sa New West Magazine na naglalaman ng buong mapanirang paglalarawan kay Jim Jones. At malinaw na hindi siya basta-basta babalik. Dahil sa biglang pagdami ng miyembro sa Jonestown, naging problema ang pabahay. Sa umpisa, unti-unting lilipat ang mga miyembro sa complex habang dinadagdagan ang mga kubo dahil para lang ito sa hanggang 6 na tao bawat isa. Dahil sa daan-daang miyembrong dumating sa ilang buwan, mabilis na nagtayo ng mga silungan para matirhan nila. Ibig sabihin napabayaan ang ibang bahagi ng kampo gaya ng paglilinis ng gubat at mahahalagang gawain. Nadismaya ang maraming bagong dating nang datnan nilang payak ang kapaligiran sa gub at masisikip ang tirahan, hindi isang tropical na paraiso. Nangako si Jones, ngunit matindi pa rin ang kanilang dedikasyon. Tinanggap nila ang kanilang kalagayan at namuhay ng medyo payapa hanggang sa dumating si Jones. Pagdating niya, siya na ang namahala. Kontrolado niya ang trabaho, pera at relasyon ng mag-asawa. Siya o isa sa kanyang tauhan ang nagbabasa ng lahat ng papasok at palabas na sulat at tanging positibong paglalarawan ng buhay sa Jonestown lang ang pinapayagan palabas. Si Jones ay may sina Caroline at Maria bilang pinagkakatiwalaan at nakapagpasok din siya ng maraming gamot sa kampo para sa bisyo niya. Patuloy ang pagdating ng mga bagong tao sa masikip ng kampo, kung saan ang bawat kubo ay tinitirhan ng 12 o higit pang tao. Ang mga palikuran ay butas lang sa lupa at kakaunti ang toilet paper, kaya karamihan ay dahon ang ginagamit. Malamig at kontaminado ang tubig at 2 minuto lang bawat tao bawat araw ang paliligo. Siyempre, mas magandang tirahan at pasilidad ni Jones. Namuhay siyang komportable kasama sina Caroline, Maria, John, Victor at Kimo at may access sa refrigerator, ventilador at teleponyo. Sa simula, kapos sa pera, kaunti lang ang ani ng lupa at natigil na rin ang mga donasyon. Kaya gumawa ng mga laruan sa kahoy ang mga residente at ibinenta sa lokal na pamilihan. Mahigit 900 na ang naninirahan sa Jonestown na yon, kaya naging problema ang pagkain at bigas na lang ang pangunahing kinakain. Dahil sa alegasyon ng pisikal na abuso sa Amerika, naghanap si Jones ng ibang paraan ng pagparusa sa mga lumalabag sa patakaran. Tinawag niya itong learning crew. Ang mga lumalabag sa patakaran ay natutulog at kumakain ng magkahiwalay at kailangang tumakbo kahit saan sila pumunta. Bukod dito, bawal ding kausapin o tingnan sila ng ibang naninirahan. Gabi-gabi, kailangang dumalo ang lahat ng miyembro sa pagpupulong kung saan nangangaral si Jones at nagbabalita, minsan ay siya mismo ang gumagawa ng balita. Halimbawa, may pag-aangkin na gumawa ng plano ang mga militar sa Pentagon para patayin ang mga itim at na ang Ku Klux Klan ay mabilis na kumalat. Pinapatunayan nitong tama ang desisyon nila. Paminsan-minsan, pinapayagan silang manood ng pelikula. Pinilit ni Jones ang mga miyembro na manatili hanggang lampas 2:00 ng madaling araw kahit pagod na sila mula sa pagtatrabaho sa bukirin sa init ng Guyana. Kinabukasan, gigisingin silang muli ng 6:00 ng umaga at ipapadala sa trabaho. At wala silang takas sa kanilang pinuno dahil mayroon siyang loudspeaker system na maririnig sa lahat ng bahagi ng pangunahing pamayanan. Lumala na rin ang tensyon sa pagitan nila at ng pamahalaan ng Guyana. Sa una, natuwa ang punong ministro na nagdala si Jones ng isang masipag at organisadong grupo sa Guyana, ngunit nabahala siya nang makita ang dami ng mga naninirahang dumating sa maikling panahon. Nang marinig niya ang kontrobersya kay Jones matapos umalis sa US, tinapos niya ang opisyal na ugnayan sa kanya. Kinailangan niyang makipag-usap sa pamamagitan ng kanyang pangalawang punong ministro. Ang pangyayaring ito ay nagpalala ng paranoia ni Jones at naniwala siyang ang pamahalaan ng Guyana ay kasabwat ng CIA at FBI upang magplano laban sa kanya. Lumalala ang pagkadismaya ni Jones kaya madalas siyang magwala sa harap ng mga tagasunod tuwing sermon at gamit ang loudspeaker. Ang tuloy-tuloy na negatibidad, napakabigat na trabaho, kaunting pagkain at patakaran ay nagdulot ng matinding kalungkutan at hindi kasiyahan sa ilang naninirahan. Ngunit natagpuan nilang imposibleng makatakas sa kanilang sitwasyon dahil hawak ni Jones ang kanilang mga pasaporte at pera. Kahit napakasama ng mga kalagayan, mas pinili pa rin ng karamihan ang manatili sa Jonestown. Dahil hindi bababa sa 1/4 ng mga naninirahan ay matatandang itim na nakaranas ng matinding rasismo sa US.
Naniniwala silang mas mabuti pa ang buhay sa Jonestown kaysa bumalik at harapin na naman ang lahat ng iyon, lalo na't sinabi ni Jones na mas masama na ang lagay ng mga itim sa US ngayon. Ang isa pang katlo ay mga na-brainwash na sa hustong gulang na parang alipin kay Jim Jones at naniwalang isa siyang Diyos na sinasamba nila. Sa kabila ng lahat, tila hindi natitinag ang suporta nila sa kanya. Hindi lahat ay masama, lalo na ang mga bata ay inaalagaan at pumapasok sa klase. May humigit kumulang 300 bata sa kampo na dinala roon ng kanilang mga magulang o ipinanganak doon. Sa kabila ng kontrol, may hawak si Jones sa mga siyam na raang tagasunod sa Jonestown. Ang partakas niya mula US at artikulo ng New West ay nagudyok sa dating mga miyembro na magsalita. Hindi na nila naramdaman ang mga agarang banta ni Jones, kaya matapang silang nagpatotoo sa sexual na abuso, pekeng pagpapagaling, paranoid na pangang-aral at marahas na disiplina ni Jones. Nagsimula ring maghanap ang media ng iba pang dating miyembro sa kilusang pinangunahan ni Alma at Diana Myrtle. Sinimulan nilang iligtas ang mga miyembro ng Jonestown na pinaniniwalaang pinipilit manatili roon. Kasama si Grace Towen sa grupong Concerned Relatives at isinuko niya ang anak niyang si John Victor kay Jones. Nakatago na ngayon ang bata kasama ng leader sa Jonestown. Noong Abril 18, 1977 pumunta siya sa korte sa San Francisco upang formal na hilingin ang kustodya ng kanyang anak. Noong Nobyembre ng taon na iyon, ibinigay sa kanya ang pisikal na kustodya ng bata. Dahil nasa Jonestown siya at malayo sa jurisdiksyon ng korte ng estado, mahirap makuha ang kustodya. Pero hindi lang si John Victor ang batang sinusubukang iligtas ng mga magulang mula Jonestown. May iba ring pilit inililigtas ang kanilang mga anak na pakiramdam nila ay napipilitang manatili sa kampo. Sinubukan ng ama ni Maria, kasintahan ni Jones, na hikayatin siya umalis, ngunit hindi naging maganda ang resulta ng kanyang mga pagtatangka na makausap siya. Pagkatapos makipagkita sa kanya sa Guyana, naging masungit si Maria sa ama at kalaunan ay inakusahan niya ito ng pisikal at sexual na pang-aabuso na hindi naman totoo. Iminungkahi ni Jones yon para mapaurong ang ama niya. Ngunit kabaligtaran ang nangyari, mas naging porsigido ang ama ni Maria na ilantad si Jones at ang mga gawain ng People's Temple. Humarap si Jones sa bagong problema. Noong huling bahagi ng 1977 ang kanyang asawang si Marceline na napagod na sa pagtatanggol sa kanyang asawa sa US ay lumipad papuntang Guyana upang makasama ang kanyang asawa. Para kay Marceline, hindi ito ang pagkikitang inaasahan niya sa asawa niya. Nakita niyang ang asawa ay nakatira kasama ang dalawa nitong kalaguyo sa Marangyang Lodge habang siya ay pinatapon sa maliit na kubo sa compound. Mas maganda kumpara sa iba pero hindi ito marangya. Pero tulad dati, tinanggap niya ang sitwasyon at madalas bumalik sa US para ipagtanggol ang asawa at simbahan. Hindi siya mangmang kaya inilipat niya ang pera sa ibang account para protektahan ang mga anak niya. Kung sakaling gusto nilang umalis sa Jonestown, tila nalaman ito ni Jones. Ngunit pinili niyang wag gumawa ng aksyon laban sa kanyang asawa. Para tapusin ang isang masamang taon, ang ina ni Jones na si Lynetta na nanirahan na sa Jonestown kasama ang kanyang anak ay namatay noong Disyembre 9 dahil sa atake sa puso. Inilibing siya malapit sa Jonestown. Si Jones ay pressured din na ibalik si John Victor sa kanyang ina. Sa sermon niya, sinasabi niya sa kongregasyon na desidido ang US na kunin si John kaya dapat silang maging handa na lumaban kung aatakihin ang kampo. Iminungkahi rin niya ang pagtakas sa Rusya at nagsimulang magsalita tungkol sa kahandaang mamatay. Tinawag niyang White Nights ang mga emergency sermon sa 10 oras ng gabi. Palihim, nagtapat si Jones sa ilan sa kanyang pinagkakatiwalaang mga kasamahan tungkol sa posibilidad ng maramihang pagpapakamatay sa pamamagitan ng lason. Noong Pebrero 16, 1978, inanunsyo ni Jones sa pamamagitan ng speaker system. Isang White Night. Habang nagtipuan ang kanyang mga tagasunod sa Pablon, sinabi niya sa kanila na malapit nang mangyari ang isang pag-atake at lahat ay mamamatay. Iminungkahi niya na imbes na matalo, mas mabuting magpakamatay na lang lahat. Pinapapila niya ang lahat ng residente na may tasa para lagyan ng espesyal na likidong papatay sa kanila sa loob ng 45 minuto. Karamihan ay sumunod sa utos at ang tumutol ay pinilit ng mga gwardiya at pinainom muna. Nakagugulat na may natuwa pa, iniisip ng sabayang pagpapakamatay ay tunay na revolusyonaryong hakbang. Ang iba ay inisip na sinusubok lang ulit sila ni Jones tulad ng dating niyang ginawa gamit ang alak at tama sila.
Matapos uminom ang lahat, sinabi ni Jones na ayos lang sila at pagsubok lang ito para makita kung handa silang ialay ang kanilang buhay para sa layunin. Masaya si Jones na kontrolado pa rin niya ang karamihan ng tagasunod niya at pinatunayan ng pagsubok na susunod sila kapag kailangan. Pagkatapos ng pagsubok, inutusan ni Jones ang doktor ng kampo na umorder ng 1 libra ng sodium cyanide sapat para pumatay ng 1,800 katao. Lumalala ang panganib kay Jones dahil nawawala ang suporta ng gobyerno at pinapahirap ng kaso ng kustodya kay John Victor ang kanyang kalusugan. Lalong umaasa si Jones sa droga at may mga araw na hindi na siya makakilos matapos gumamit ng pampakalma. Nagiging malinaw lang ang kanyang isipan at tila walang droga kapag inaasahan ang pagbisita ng mga opisyal ng Guyana o Amerikanong diplomat na nababahala sa operasyon sa Jonestown. Noong Mayo 1978 nagkaroon ng panibagong pagsubok si Jones nang tumakas si Debbie Layton, isa sa kanyang pinagkakatiwalaang tagasunod mula sa Jonestown. Si Debbie ay bumibiyahe papuntang Georgetown kasama ang mga batang temple para sa cultural exchange. Humiwalay siya sa grupo at nagpunta sa Embahada ng Amerika para humingi ng proteksyon at tulong makabalik sa Amerika. Lumagda si Debbie sa pahayag na nagpaplanong mag-mass suicide si Jones sa Jonestown at nakatakas siya mula Guyana sakay ng eroplanong papuntang New York. Iniwan ni Debbie ang inang si Lisa na may cancer na kasama niyang dumating sa Jonestown noong Disyembre 1977. Di nagtagal, napansin ni Debbie ang mga bitak sa pagkukunwari ni Jim Jones. Lalo pa itong tumibay ng agad nilang kinuha sa kanyang ina ang gamot nito sa cancer pagdating sa Jonestown. Malalim ang ugnayan ng pamilya Layton sa People's Temple. Matapos tumalikod si Debbie, iniutos ni Jim Jones na agad pumunta sa Jonestown ang kapatid niyang si Larry na naiwan sa California. Pagdating ni Larry, nalaman niyang tumalikod ang kapatid niya at ang ina nilang si Lisa ay namamatay na dahil sa kanser. Malaki ang magiging papel ni Larry sa nalalapit na massacre. Pagdating ni Debbie Layton sa Amerika, nagbigay siya ng 11 pahinang sinumpaang salaysay tungkol sa masamang aspeto ng People's Temple at leader nito. Ibinunyag niya ang detalye ng mga tseke ng Social Security na kinumpiska ni Jones mula sa matatanda sa Jonestown. Kasama ang mahabang trabaho, kakulangan sa nutrisyon at posibleng maraming pagpapakamatay. Sinabi rin niya na umabot sa hindi bababa $10 milyong ang mga bank account ng templo sa iba't ibang bansa. Naging headline sa US ang mga pagbubunyag, ngunit sina Lisa at Larry Layton ay sinuportahan si Jones, hindi si Debbie. Si Debbie, isang maimpluwensyang tumiwalag, ay nakipagsanib-puwersa sa mga nag-aalalang kamag-anak para iligtas ang mga mahal sa buhay mula sa Jonestown. Pagkaalis ni Debbie, mas lumala ang paranoia ni Jones at kakaunti na lang ang kanyang pinagkakatiwalaan sa kampo. Kasama niya ang asawa at 2 kasintahan, sina Caroline at Maria. Ngunit lalo rin siyang napapalapit sa kanyang nurse na si Annie Moore na nakababatang kapatid ni Caroline. Tapat si Annie kay Jones, palaging kasama at inaalagaan siya, pati pagbibigay ng gamot kapag iniuutos niya. At naging labis na protektibo siya kay Jones at halos palagi na siyang kasama nito. Kahit buo ang suporta niya kay Jones, iba ang naging reaksyon ng iba, pati mga anak niyang nasa wastong edad. Sinubukan din ni Jones kontrolin ang ilang mahirap pakisamahang tagasunod sa pamamagitan ng pagdodroga sa kanila. Si Annie ang nag-aasikaso para masedate sila, para mapatahimik sila at mapigilan silang tumakas o magsalita ng kanilang mga hinaing sa ibang mga tagasunod. Pipigilan sila ng mga security ng Jonestown at tuturuan bago sila dalhin sa tinatawag na Extended Care Unit. Habang nawawala ng pag-asa ang ilan, naisip ni Jones gamitin ang kanyang alas para mapabalik sila sa kanyang panig at makuha ang simpatya. Noong Agosto 8, 1978 inanunsyo ni Jones sa speaker system na may terminal siyang kanser sa baga. Layunin niyang mabuhay ng matagal para maipasa ang pamumuno sa bagong lider. Sinabi rin niya sa kongregasyon na siya ay naghihirap at ang maikli na niyang nalalabing buo ay lalo pang mapapaikli kung may sinuman sa Jonestown na gagawa ng masama. Ipinaliwanag din ni Jones na sa kabila ng lahat ng pagpapagaling na nagawa niya, nakalimutan na niya ngayon kung paano pagalingin ang kanyang sarili. Nabigla at natakot ang marami niyang tagasunod sa anunsyo at bagaman lubos na hindi totoo ang diagnosis, nakalaunan ay kinumpirma rin ng isang doktor. Nagpatuloy si Jones sa pagpapanggap kaya naniwala pati mga anak niya na mamamatay siya sa kanser at anumang stress ay maaring magpaikli ng buhay niya. Bumaba man ang tensyon sa kampo dahil sa anunsyo. Sa US, lumalakas ang panawagang imbestigahan ng Jonestown kasunod ng mga ulat ng pang-aabuso at paglabag sa karapatang pantao. Si Congressman Leo Ryan ng California ang tumugon sa hamon.
Interesado si Ryan sa People's Temple dahil kaibigan niya ang ama ng dating miyembro nito. Si Bob Houston na ang napinsalang katawan ay natagpuan malapit sa riles ng tren noong Oktubre 5, 1976. 3 araw matapos noon, lumabas ang record ng tawag kung saan tinalakay ni Houston at dating asawa ang pag-alis sa People's Temple. Kahit walang napatunayan, ang bigla niyang pagkamatay, kasama ang pagkamatay ng humigit kumulang 8 iba pang dating miyembro ng templo ay iniuugnay sa kilusan. Alam din ni Ryan ang alitan sa kustodiya sa pagitan ng lider ng grupo ng nag-aalalang kamag-anak, si Timothy Stowen at ni Jones. Kaya nagpasya siyang puntahan mismo ang Jonestown para alamin ang nangyayari. Noong Nobyembre 1, 1978, inanunsyo ni Ryan ang pagbisita niya sa Jonestown para sa investigasyon ng gobyerno. Ang grupo dati ay binubuo lang ng mga mamamahayag at ilang staff ni Ryan. Na malaman ng media ang biyahe, dumami ang grupo at sumama pati mga nag-aalalang kamag-anak ng miyembro ng templo. Noong Nobyembre 14, 1978, naglakbay si Ryan papuntang Guyana kasama ang 17 kamag-anak ng mga miyembro ng People's Temple, kabilang sina Tim at Grace Stowen, pati na rin ang ilang mamamahayag at isang TV team mula sa NBC. Nang malaman ito ni Jim Jones, sinubukan ng kanyang legal na tagapayo na magtakda ng mahigpit na kondisyon para sa pagbisita. Humingi pa siya ng tulong mula sa pamahalaan ng Guyana na hindi rin natuwa sa pagbisita. Determinado si Ryan at sinabi niyang papasok siya sa Jonestown kahit hindi siya payagan ni Jim Jones. Nalaman ni Jones ang lahat ng miyembro ng grupo ni Ryan at mas nagalit siya ng malamang kasama sina Grace at Tim. Hindi niya hahayaang makapasok sila sa Jonestown. 3 araw na nakipagnegosasyon si Ryan sa legal na tagapayo ni Jones at nagdaos ng mabilisang pagpupulong kasama ang embahada at mga opisyal ng Guyana para makapasok sa Jonestown. Matigas si Jim na ayaw ng bisita, kaya nagkulong lang siya sa kubo at nakikipag-usap lamang sa telepono. Hindi sumuko si Ryan at dinalaw niya ang punong tanggapan ng templo sa Lahama Garden, Georgetown para hilingin makausap si Jones sa radyo. Ayon kay Sharon Amos, ang pinakamataas na ranggong miyembro ng templong naroon, hindi pwedeng makausap ni Ryan dahil wala siya sa schedule. Napansin ni Ryan na sa punong tanggapan ng templo, walang mga relihiyosong larawan o dasal. Nagtanong siya kung tunay na simbahan ang People's Temple. At nang bumalik siya sa Washington, siyasatin niya kung talagang karapat-dapat sa tax-exempt status ang People's Temple na hawak nito ngayon. Nakarating kay Jones ang gitahasang banta kaya pinag-usapan niya ang limitadong pagbisita ni Ryan. At matapos na hindi pang karaniwang makialam si Marcy 9 upang subukang iligtas ang kanilang pinaghirapan sa loob ng maraming taon, sa huli ay pumayag si Jones na bumisita si Ryan. Nobyembre 17 ang grupo ni Ryan kasama ang legal na tagapayo niyang si Jackie Spear, Deputy Chief of Mission na si Richard Dyers at si Neville Annenborn. Ang Ministry of Information ng Guyana, 9 na mamamahayag at 4 na kinatawan ng concerned relatives ay sumakay ng maliit na eroplano papuntang paliparan sa Port Katuma, ilang milya mula sa Jonestown. Pagbaba ng eroplano, sinalubong ang mga pasahero ng seryosong mukhang taga Jonestown. Sinabi sa kanila na sina Ryan, Spear at Doyer lang ang pwedeng bumiyahe sakay ng truck papuntang Jonestown. Kasama ang mga abogado ng People's Temple, pagdating nila, sinalubong sila ni Marceline at inalok ng isang paglilibot sa pamayanan. Ngunit tumangi si Ryan. Gusto niyang makausap si Jim Jones at matapos ang 1.5 oras ng pakiusap, lumabas si Jim Jones na suot ang kanyang madilim na salamin. Ipinaliwanag ni Ryan kay Jones na ang pinakamainam na paraan upang wakasan ang kontrobersya sa paligid ng Jonestown ay payagan ang natitirang bahagi ng kanyang grupo na makapasok upang makita nila mismo ang operasyon. Labag sa loob na pumayag si Jones pero may kondisyon, hindi pa papasukin si Jordan Lindsay ng National Enquirer. Pumayag si Ryan, ibinalik ang truck sa paliparan at pinapasok ang natitirang bisita. Mas pinaghusayan ng mga taga roon ang paghahanda at nagluto ng sariwang pagkain para sa pagbisita. Desidido si Jim Jones na mag-iwan ng magandang impresyon. Malayang nakipag-usap ang mga temple members sa bisita at walang nakita sina Ryan at ang kanyang mga kasama na pinipilit manatili ang sinuman doon. Binigyan sila ng maraming pagkain at pagkatapos ay inaliw ng banda ng Jonestown. Pumayag pa si Jones na ma-interview ng mga reporter. Kinagabihan, kinausap ni Ryan ang kongregasyon para ipaliwanag ang dahilan ng kanyang pagbisita matapos makipag-usap sa mga residente. Nakumbinsi siyang hindi totoo ang mga paratang sa Jonestown
at sinabi ng ilan na naniniwala silang iyon ang pinakamagandang nangyari sa kanila. Sinalubong si Ryan ng hiyawan at palakpakan. Hindi lahat ng bisita pinayagang mag-overnight sa Jonestown. Ang iba, dinala pabalik bayan sakay ng truck. Ngunit may nakarating na balita kay Ryan na isa sa mga reporter ng NBC, si Don Harris, ay inabutan ng isang sulat noong gabing yon ng dalawang naninirahan na sina Vernon Cosney at Monica Bagby. Ang sulat ay nagsasabing, "Pakiusap, tulungan ninyo kaming makaalis sa Jonestown." Nang maglaon, nangako si Ryan sa dalawa na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungan sila at isasama sila pag alis niya kinabukasan. Pinaniniwalaan na alam ni Jim Jones ang planong pagtakas. Kinabukasan, 11 naninirahan na gustong umalis sa Jonestown ang nagkaroon ng pagkakataong tumakas sa gubat. Akala nila hindi agad mapapansin ang pagkawala nila dahil abala ang lahat sa pagbisita ni Leo Ryan. Umupo si Leo Ryan para magalmusal. Dapat sasamahan siya ni Jones pero hindi ito dumating. Hindi naman nag-alala si Ryan. Agad siya nagpanayam sa mga residente para malaman kung sino ang sasama sa kanya pauwi. Pagbalik ng mga hindi nagpalipas ng gabi sa kampo, sinalubong sila ni Marceline na inalok ng almusal at inilibot sa kampo. Halatang planado ang paglilibot at kabisado na ng lahat ang sasabihin. Nagduda ang mga reporter at naramdaman nilang may tinatago sa kanila si Marceline. Patuloy na nakikipag-usap sina Ryan at Spear sa mga naninirahan doon. Lumabas si Jim Jones ng tanghali na balisa matapos malaman na may 11 tumiwalag ang tumakas sa gubat. Ngayon, hinarap niya ang 15 miyembrong gustong sumama kay Ryan sa pag-alis. Kahit pinakiusapan ni na Marceline at Jones, matibay pa rin ang desisyon nilang umalis. Habang pinapalakas ni Ryan ang loob ng mga tumiwalag, tinulungan silang mag-empake ng iba, ngunit tumataas ang tensyon sa kampo. Ang dating magiliw na kapaligiran ay naging tahasang pagalit lalo nang dumating ang bagyo. Dumilim sa kampo dahil sa may itim na ulap at humuni ang malamig na hangin, kasunod ang malakas na ulan. Nagsiksikan ang mga residente at mga tumiwalag sa ilalim ng pavilion para sumilong, ngunit dama ang tensyon. Kinuha ni Ryan ang mga pasaporte at pera para sa paglalakbay mula sa mga tumalikod. Tiwala si Ryan na matatapos na niya ang misyon. Kailangan lang niyang mailabas agad ang sarili, ang grupo at mga tumalikod mula sa Jonestown bago lumala ang sitwasyon. Gayunpaman, ang masamang panahon ay naaantala ang at dahil may dagdag na 15 pasahero, kailangan ni Ryan ng isa pang eroplano. Bagamat 15 lang ang bilang at mas mababa ito sa inaasahan niyang aabot ito sa mga 90. Kung tutuusin, maganda na rin ang resulta para kay Jones kung palalayain niya ang 15 at idagdag pa ang 11 na tumakas sa gubat. Ibig sabihin, 3% lang ang populasyon ng Jonestown ang pumiling umalis. Ang bilang na ito ay magpapatahimik sa lahat ng tsora tungkol sa di makataong pagtrato at mga naninirahan na pinipilit manatili laban sa kanilang kagustuhan. Tiyak na sapat na ito para patahimikin ang concerned relatives, kaya wala na silang dahilan magreklamo. Gayunpaman, hindi itinuring ni Jones na pagtubos ang pagtalikod ng 26 na tagasunod. Tinuring niyang personal na pagtataksil ito at labis siyang nasaktan. Sa kanyang baluktot at paranoid na isipan, ang kanilang pagtataksil ang hudyat ng simula ng wakas. Matapos ang bagyo, handa nang umalis ang mga bisita at mga tumiwalag. Lahat sila ay sumakay sa isang truck. Ngunit habang naghanda silang umalis, tumakbo si Settler Al Simon papunta sa truck. Yakap-yakap ang kanyang 2 anak. Sinabi niya na gusto niyang umalis, pero hysterical na iginigit ng asawa niyang manatili at hindi raw niya pwedeng kunin ang mga anak. Habang magulo, sinabi ni Ryan na siya ay maiiwan bilang tagapamagitan ng mag-asawa para magkasundo sila. Pumayag siyang umalis kinabukasan, iniisip na baka marami pang residente ang gustong umalis. Habang nangyayari ang kaguluhan, nakababahalang pinagmamasdan ni na Jones at ng kanyang mga pinagkakatiwala ang tagasunod, pabulong na nag-uusap. Habang palis ang truck at tinutokso ng mga natitirang residente, biglang sumugod ang isang pandak at payat na lalaking nakaponcho at sinabing gusto niyang tumakas mula sa Jonestown. Si Larry Layton ang lalaking yon. Agad naghinala ang grupong paalis dahil isa siya sa pinakamalapit na tagasunod ni Jones. Hindi niya iiwan ang lalaking sinasamba niya. Kahit nag-aalala sila, sumakay pa rin siya sa truck. Habang papalayo ang truck, si Ryan ay nasa pabilyon at kausap ang mga legal na tagapayo ni Jones. Nang biglang, isa sa mga naninirahan, isang lalaking nagngangalang Don Sly, ay sumugod kay Ryan mula sa likuran at tinutukan siya ng kutsilyo sa leeg. Napalad si Ryan nang pumagitna ang 2 legal na tagapayo at naitulak si Sly sa lupa bago siya hinila ni Jones.
Ang walang saysay na pag-atake kay Ryan ay nagbago ng lahat. Siguradong inutos ito ni Jones. Ngayon, nag-aalala ang mga abogado ng Jonestown sa posibleng epekto ng tangkang pagpatay sa isang kongresista. Natakot si Ryan sa nangyari kaya gusto niyang umalis kaagad. Suwerte siya dahil na-stuck ang truck sa putik sa dulo ng daan, kaya naglakad si Ryan sa putikan at sumama sa iba para makatakas. Jonestown. Matapang na pumayag si Richard Doyer na babalik siya sa Jonestown pagkatapos nilang makaligtas at hinanap niya ang mga Simmons. Pagkatapos ng pag-alis, sabi ng mga abogado ni Jones, bukod sa masamang pag-atake ni Sly, naging maayos ang pagbisita pero hindi sumang-ayon si Jim Jones. Alam niya ang mangyayari. Samantala, 7 o 8 armadong lalaki ang sumakay sa traktora at trailer at umalis sa Jonestown. Makalipas ang kaunti, umalis na ang mga armadong lalaki mula sa Jonestown. Si Jim Jones ay tumatawag kay Jimmy na nasa Georgetown kasama ang Jonestown baseball team, kasama ang mga kapatid niyang sina Stefan at Tim. Natanggap ni Jimmy ang tawag sa punong tanggapan ng templo sa Lahama Gardens. Sabi ng ama niya, makikipagkita ka kay Ginoong Fraser, kodigo ito na ang ibig sabihin ay mamamatay lahat. Nandun din si Sharon Amos, isa sa pinakatapat na tagasunod ni Jones at alam ang plano. Natakot si Jimmy na baka iparating niya ito sa opisina ng templo sa San Francisco. Desperadong baguhin ni na Jimmy at mga kapatid ang isip ng kanilang ama. Sinabi ni Stefan kay Coach Lee Ingram na iradyo ang opisina sa San Francisco at sabihing huwag kumilos hanggat wala pa siyang balita. Nagmadaling lumabas ang magkapatid para humingi ng tulong. Samantala, dumating na sa Port Katuma airstrip ang truck na sinasakyan ni na Ryan at ng mga tumakas, inaasahang sasakay na sila sa eroplano nila. Ngunit kakatwa, wala namang naghihintay na eroplano. Sa huli, dumating ang 2 eroplano pero kulang ang espasyo para sa lahat ng pasahero. Napagdesisyonan na kailangan umalis ang lahat ng tumakas at mga miyembro ng media crew. Bago sumakay, humiling ang media ng huling panayam. Habang natatapos ang panayam at sumasakay ang mga pasahero, gumalaw papunta sa kanila sa runway ang traktora, trailer at grupo mula sa Jonestown. Tama ang hinala, tauhang itinanim si Larry Layton. Naglabas siya ng baril at nagpaputok. Kasunod ng mga putok mula sa mga lalaking nasa traktora at trailer, may mga tinamaan na nasugatan o namatay. Pagkatapos, kalmadong sumakay ang mga lalaki sa traktora at umalis. Nakakagulat, 4 na armadong sundalong Guyanese na nakatayo malapit ay piniling huwag makialam at basta na lang tumayo at nanood habang nangyayari ang karumaldumal na insidente. Ang unang ilang segundo ng pamamaril ay naitala sa ENG video ng NBC cameraman na si Bob Brown. Bago siya napatay, sina Greg Robinson, Don Harris at si Patricia Parks na tumalikod sa temple ay agad ding napatay kasama si Leo Ryan. Pinaputukan siya ng lampas 20 beses sa planadong atake. Sina Jackie Spear, Sumdoye Reiterman at Anthony Katsaris ay kabilang sa 9 na nasugatan. Sa Jonestown, ipinahayag ni Lou, anak ni Jim Jones, ang pagpupulong. Hindi siya nagmadali sa anunsyo at hindi rin nagmadali ang mga miyembro ng temple papuntang Pavlon. Pagdating nila, may tensyonadong pag-uusap si Jones at mga pinakamalapit niyang tagapayo. May mga armadong gwardiya sa paligid ng kampo na hindi alam ng karamihan sa kongregasyon. Mula nang umalis si Ryan, nagsimulang maghanda ang mga tauhan ng isang malaking metal na batya na may grape flavor aid na hinaluan ng Valium, chloral hydrate, cyanide at Phenagan. Sinimula ni Jones ang kanyang talumpate sa pagsasabi sa kanyang mga tagasunod. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para bigyan kayo ng magandang buhay. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na isa sa mga tao sa eroplano ay babarilin ng piloto. Alam kong hindi ko ito pinlano pero alam kong mangyayari ito. Babarilin nila ang piloto at babagsak ang eroplano sa gubat. Mas mabuting wala nang matirang anak natin pagkatapos nito kasi magpaparashoot sila pababa sa atin. Hinikayat niyang maging mabait sa mga bata at matatanda ang kanyang mga tagasunod at inumin ang gamot tulad noon sa sinaunang Gresya at tahimik na tumawid, sinasabing di sila nagpapakamatay. Revolusyonaryong gawain nito. Habang may sermon, bumalik ang traktora at trailer sa Jonestown, buong pagtatagumpay na ipinahayag ng mga lalaki na patay na si Ryan at iba pa. Lumabas ang doktor at mga nurse ng Jonestown na may dalang bungkos ng hiringgilyang may lason. Para ito sa mga sanggol at bata.
Gustong-gusto ni Jones na mamatay muna ang mga bata upang tuluyang mapagpasyahan ang kapalaran ng lahat dahil wala nang dahilan ang mga magulang at matatanda na mabuhay kung wala na ang kanilang mga anak. Habang pinalilibutan ng armadong gwardiya ang lahat at umiiyak ang mga bata, sinimulan ng mga tauhang medikal na isirit ang lason sa lalamunan ng maliliit na sanggol. Laging nire-record ng People's Temple sa tape ang halos lahat ng sermon ni Jones, pati ang huling ito. Narito ang ilang bahagi mula sa recording, ngunit mag-ingat dahil ito ay kakilakilabot, malungkot at nakakabahala. Pinapayuhan naming mag-ingat bago makinig. Sinasabing ang mikropono ay hindi nakatapat sa sigaw ng ilang magulang at namamatay na mga bata. Pakiusap, kontrolin ninyo ang inyong emosyon. Kontrolin ninyo ang inyong emosyon. Sabihin mo sa akin na hindi masasaktan kung tatahimik ka. Kung ikaw ay tahimik, sinasabi ko sa iyo, wala akong pakialam kahit ilang sigaw o dahi ng paghihirap ang marinig mo. Miliyong beses na mas mabuti ang kamatayan kaysa 10 araw pa ng galitong buhay. Kung alam mo lang ang naghihintay sa iyo, matutuwa kang pumanaw na yung gabi. Kamatayan, kamatayan. Ang kamatayan ay karaniwan sa mga tao. Sa mga Eskimo, tinatanggap nila ang kamatayan ng normal lang. Maging marangal tayo, maging kagalang-galang tayo. Kung ititigil nyo ang pagsasabing na mamatay sila at ang mga kalokohan nyo, nananawagan akong tumigil na kayo. Ginugulo ninyo ang inyong mga anak. Gayong ang ginagawa lang naman nila ay magpapahinga ng payapa. Pahinga. Ganyan ang tunog ng daan-daang batang pinipilit painumin ng lason ng kanilang mga magulang at mga miyembro ng Jonestown. Ibinabangon nito ang isa sa pinakamahirap na tanong tungkol sa trahedyang ito. Paano nagagawa ng isang tao na kontrolin ang kanyang mga tagasunod hanggang sa maudyukan niyang patayin ng mapagmahal na mga magulang ang sarili nilang mga anak sa brutal na paraan? Kabaliktaran ng sinabi ni Jones, walang namatay ng walang sakit o biglaang dulot ng cyanide. Habang tinuturukan ng lason sa bibig, nagkukumbulsyon ang mga bata, bumubula ang bibig, nahihirap ang huminga at nawawalan ng malay. Nakakatakot at kakilakilabot ang ganitong pagkamatay. Sinubukan pigilan ng asawa ni Jones, ngunit nabigo siya. Sumigaw ito, "Hindi mo pwedeng gawin ito." Alam ni Jones kung gaano kamahal ni Marceline ang kanyang mga anak, kaya pinaniwala niya itong ang 3 niyang anak na lalaki sa Georgetown basketball team ay sumunod sa utos niya at patay na o malapit na mamatay. Alam niya na ayaw ni Marceline mabuhay nang wala ang kanyang mga anak. Hindi alam ni Marceline, desperadong pinipigilan ng 3 niyang anak ang trahedya. Pero hindi sila natulungan ng embahada ng US sa Georgetown. Hindi napigilan ng mga gwardiya si Sharon Amos na magpakamatay at patayin ang kanyang mga anak sa punong tanggapan ng temple sa Georgetown matapos silang bumalik mula sa paghingi ng tulong dahil sa pamamaril sa airstrip. Dinala ni Sharon sina Lian, 21 Krista, 11 at Martin, 10 sa banyo, kung saan pinatay niya muna si Krista at saka si Martin. Hiniling niya kay Lian na tulungan siyang magpakamatay bago itarak ni Lian ang kutsilyo sa sarili. Natagpo ang patay ang 4 naliligo sa dugo. Sa Jonestown, habang papalapit ang gabi, nawala na ang mga sigaw at naging napakatahimik ng kampo. Sa puntong ito, walang kaalam-alam ang mga tao sa labas tungkol sa nangyari. Nang kumalat ang balita sa pagpatay kay Leo Ryan, agad itong napansin ng lahat at ilang sandali na lang bago mabunyag ang trahedya. Malantad. Noong linggo, ika-11 ng Nobyembre, 1978, pumasok ang mga tropa ng Guyana Defense Force sa complex ng Jonestown. Nakakatakot ang tanawin. Nagkalat ang mga bangkay, pero mula sa masaker, may matandang babaeng pasuray-suray na lumabas. Ang pangalan niya ay Hyacinth Trash, 76 taong gulang. Napagtanto niya ang nangyayari at nagtago siya sa ilalim ng kama hanggang matapos ang mga pagpapakamatay. Madalas sinasabing si Hyacinth lang ang nakaligtas sa Jonestown. Bagaman may naunang ulat sa pahayagan na may isa pang natagpuang buhay, isang 79 anyos na lalaki, Grover Cleveland Davis,
Mukhang lahat ng iba ay patay na, kabilang ang mga aso sa pamayanan at si Mr. Muggs, ang alagang chimpanzee na binaril. Nagkalat ang mga plastik na tasa, flavor aid na pakete at hiringgilya sa paligid ng mga bangkay. Mas nakakatakot ang tanawin dahil sa init at halumigmig. Ibig sabihin nun, nagsimula na ang matinding pagkabulok at nilalapan na ng mga uod at iba pang peste ang mga bangkay. Marami sa mga bangkay ay namagaat. Pumutok. Si Jim Jones ay nakahandusay at namamaga sa pabilyon. Siya ay binaril, pati na rin ang kanyang kasintahan na si Annie Moore na natagpuan sa kubo ni Jones. Sila lang dalawa ang napatay sa tama ng bala, kahit si Moore ay nakainom din ng nakamamatay na cyanide. Lahat ng iba pa ay namatay dahil sa lason at ang ilan ay may mga abseso sa balat na nagpapakitang sila ay tinurukan na nakamamatay na lason marahil sa pilitan matapos tumangging uminom nito. Noong una, nagkaroon ng kalituhan sa bilang ng mga bangkay, mga pagtatayang 383 lang na nagbigay pag-asa sa mga kaanak ng taga Jonestown. Gayunpaman, agad naging malinaw na malayo sa totoo ang bilang na ito at kalaunan na kumpirma na 918 ang kabuuang namatay. Kasama rito ang 4 na napatay sa airstrip at si Sharon Amos at ang kanyang 3 anak. Sa Jonestown, halos 300 batang namatay kasama sina Marceline, mga ampun ni Jones na sina Lo at Agnes at sariling anak niyang sina Kimo at John. Victor, sa kanyang mga kasintahan, pati na rin sa 5 sa kanila. Mga apo, kasama si Hyacinth Truss, 87 orihinal na miyembro ng Jonestown ang nakaligtas sa kalupitan sa iba't ibang dahilan. Kasama rito ang 3 miyembrong tumakas sa gubat sa araw ng pagpapakamatay, 16 na tumalikod, kasama ang traidor na si Larry Lawson at 11 na tumakas sa gubat noong umaga ng Nobyembre, 18. 3 residente na wala sa kampo at kumukuha ng supply, pati 3 anak ni Jones at iba pang miyembro na nasa Georgetown nung naganap ang pagpapakamatay. Ang pinakamalagang saksi sa trahedya na nakaligtas ay sina Tim Carter, ang kanyang kapatid na si Michael at Mike Brooks na nasa Jonestown nang ibigay ang utos ng pagpapakamatay. Pinalad sila dahil ipinadala ng pamunuan ng Jonestown para magdala ng pera sa Soviet Embassy sa Georgetown. Habang nagaganap ang trahedya, nasaksihan mismo ni Tim Carter ang pagkamatay ng kanyang asawa at anak matapos nilang inumin ang lason. Tinawag ang 3 ito para kilalanin ng mga residente ng Jonestown, ngunit dahil sa pagkabulok ng mga bangkay at kakulangan ng dental records, mahigit 400 at siyam ang hindi nakilala. Marami sa mga ito ay mga sanggol at bata. Pagkatapos ng trahedya, natagpuan ng mga kwaderno na nagpapakita ng ilang kusang loob na namatay para sa adikain. Ngunit marami rin ang hindi. Nakita rin ang mga buntun ng liham, dokumento at recording. Kailangang masusing suriin ang lahat upang malaman kung ano ang sanhin ng pagkamatay ng mahigit 900 katao. Na-recover din sa lugar ang mga baril, pera at bungkos ng hindi pa na-encash na social security checks. Matapos ang dagdag na investigasyon, tinatayang $7 milyong ang natagpuang itinago sa mga banyagang bangko. Nailagay sa protective custody sina Brooks at ang magkapatid na Carter, pinalaya sa Georgetown. Pero makalipas ang ilang buwan, may panibagong biktima ang Jonestown. Noong Marso 13, 1,979 nagdaos ng press conference si Michael Brooks at nag-imbita ng walang mamamahayag. Pagkatapos niyang basahin ng isang pahayag, nagpakamatay si Brooks. Pumunta siya sa banyo at binaril ang sarili sa ulo gamit ang isang Smith Wesson 38 revolver. Ang 912 sa 900 at 18 na namatay kabilang na si Jones mismo ay kinuha ng militar ng Estados Unidos sa Guyana at pagkatapos ay inilipat gamit ang eroplanong pangkargamento ng militar papuntang Dover Air Force Base sa Delaware. Ang huling batch ng mga bangkay ay dumating ng maaga noong umaga ng Nobyembre 27, 1978 at ang mortuaro ng base ay inatasang kumuha ng fingerprint, kilalanin at iproseso ang mga bangkay. Si Larry Layton na bumaril sa ilang tao sa Port Katsuma Airport ay unang napatunayang walang sala sa kasong tangkang pagpatay sa korte ng Guyana. Ang kanyang depensa ay na-brainwash siya. Matapos siyang ipa-deport sa US, nilitis at nahatulan siya sa sabwatan at pagtulong sa pagpatay kay Ryan at tangkang pagpatay kay Doyer.
Pinalaya si Layton sa parol noong 2002 at siya lang ang panagot sa mga pangyayari sa Jonestown. Noong muling bahagi ng Pebrero 1980 sina Al at Ginny Mills, dating kilala bilang Diana at Alma Myrtle, mga co-founder ng Concerned Relatives, at ang kanilang anak na babae ay binaril at pinatay sa paraang tila pagbitay sa kanilang bahay sa California. Si Eddie Mills, anak ni Al at Ginny, ay pinaghihinala ang sangkot ngunit walang kasong isinampa. Hindi pa rin nalulutas ang kaso. Inilibing sa mass grave sa Evergreen Cemetery, Oakland, California, ang labi ng mahigit 400 namatay sa Jonestown. Isang bantayog para sa kanila ang itinayo sa sementeryo. Si Jim Jones ay kinrema at ang kanyang abo ay ikinalat sa dagat. Pagkatapos ng trahedya, ang compound sa Jonestown ay inalagaan ng pamahalaan ng Guyana. Pinayagan ng pamahalaan na muling tirhan ito ng mga Hmong na refugee mula Laos sa loob ng ilang taon noong unang bahagi ng dekada 80. Karamihan sa mga gusali ay nawasak sa sunog noong kalagitnaan ng dekada 80 at pagkatapos ay iniwan na lang ang mga guho hanggang muling angkinin ng gubat. Noong 1998 bumalik si Jim Jones Jr., ampon ng leader ng kulto, sa lugar kasama ang news crew at nakita ang kalawangin na drum ng langis malapit sa dating pasukan ng Pavlon. Agad nakilala ni Jim ang drum na ginagamit tuwing White Night exercises para ihalo ang inumin. At pinaniniwalaan niyang ito rin ang ginamit para paglagyan ng inumin. Halaw ng lason at punch na may lasang ubas noong gabi ng Nobyembre 18, 1978. Noong 2003 nilinis ng TV crew ang lugar habang nagre-record ng espesyal para sa ika-25 anibersaryo ng pangyayari. Natagpuan nila ang isang nakatayong kasabana mill at mga labi ng traktora na pinaniniwala ang ginamit ng mga taga-baril sa airstrip. Isang generator, isang filing cabinet, isang nakataob na truck malapit sa bahay ni Jones, isang fuel pump at iba pang maliliit na gamit. Walang iniwang pamana si Jim Jones. Matagal nang nabuwag ang People's Temple pero ito ay nagbigay pansin sa ritual ng kulto. Sa mga nagdaang taon, may mga batas na nilikha para limitahan ang karapatan ng reliyosong sekta upang di makialam ang gobyerno kapag tingin nilang bantang kulto sa mamamayan o sarili nila. Ang Don't Drink the Kool-Aid ayon sa Urban Dictionary ay ekspresyong ginagamit para sa grupo, tao o ideyang kakaiba o di mapagkakatiwalaan. Minsan ginagamit din ang parirala bilang drink the Kool-Aid para sabihing tinanggap ng isang tao ang isang teorya o pananaw. Ang parirala ay nagmula sa Jonestown Massacre kung saan mahigit 900 katao ang namatay matapos uminom ng inuming may cyanide. Bukod sa masagwa ang parirala, mali rin ito dahil si Jim Jones ay gumamit ng mas murang flavor aid, hindi Kool-Aid, sa nakamamatay na inumin. Inakit ni Jim Jones ang mga tagasunod sa pag-apela sa kanilang mabuting kalooban. Pinagsamantalahan niya ang mga pinakamahihirap na pinangakuan niyang damit, pagkain at respeto habang ipinapahayag ang hangaring pantay-pantay ang trato sa lahat. Ngunit walang tunay na nakinabang sa pagsali sa People's Temple maliban kay Jones mismo. Karamihan sa mga miyembro ay nagsakripisyo ng lahat ng ari-arian at pera para ipaglaban ang layunin na magdudulot sa kanila ng kanilang buhay. Ang matinding kontrol at impluensya ni Jim Jones ay tatatak sa isipan ng mga tao, hindi sa positibong paraan, kundi bilang paalala kung paano ang isang mapanlinlang na pinunong panreliyon, gaano man siya magmuhang positibo, ay maaring maging lubhang mapanganib.